Kumusta? Si Sharky recaps ito. Nagsisimula ang kwento sa pagkakakilala natin sa isang lalaki na nagngangalang Claude Sirius. Siya ang may taglay ng titulo ng mago ng unang klase, na 10 lamang sa buong mundo ang bilang. Si Claude ay isang alamat at ang kanyang mahika ay sinasabing sapat ang lakas upang igalaw ang mga bituin. Sa edad na 17 pa lamang, siya ang pinakabatang propesor na naitalaga kailanman sa Royal Magic Academy. Maliwanag ang kinabukasan niya, ngunit isang araw ay misteryoso siyang naglaho. Pagkatapos ay makikilala natin ang ating bida na nagngangalang Pika habang naghahanda siyang lumipad. Ang kaibigan niyang si Arya ay nagtataka kung seryoso ba talaga siya sa paggawa nito. Binabalaan niya si Pika na malalagay siya sa malaking problema kung hindi siya makalipad at mahulog mula sa taas na iyon. Hindi nakinig si Pika sa kanya at sinabihan lang niya ang kaibigan niya na manood ng mabuti. Inutusan niya ang hangin na bigyan siya ng lakas at bigyan siya ng kalayaan. Gusto niyang makalaya sa lupa at hinihingi niyang lumipad ang kanyang tungkod. Tumalon si Pika mula sa bangin umaasang makalipad, ngunit natakot siya nang hindi ito gumana. Bumagsak siya diretso sa lupa at hindi mapigilan ni Arya ang tumawa. Hindi siya nagsasawa sa panunood kay Pika na nahuhulog at binibigyan niya ito ng pagkilala sa pagkaligtas. Sabi ni Arya na dapat siyang maging stuntwoman, ngunit tumanggi si Pika. Siya ay lubos na determinado at ipinapahayag niya na magiging isang salamangkero. Upang maisakatuparan ito, kailangan niyang makapasok sa Royal Academy kung saan nagturo ang maalamat na si Claude. Ipinangako niyang mag-aaral doon upang maging isang unang klaseng salamangkero tulad ni Claude. Lubos na nagdududa si Arya na posible ito dahil hindi pa nga makagamit si Pika ng kahit isang salamangka. Hindi nababahala si Pika dahil patuloy pa rin siyang nagsasanay. Araw-araw siyang nagsasanay sa paglipad at hinding-hindi siya sumusuko. Hinahangaan ni Arya ang kanyang tiyaga, ngunit sinasabi niyang masama ang panlasa ni Pika sa mga bayani. Hinahangaan ni Pika si Claude, ngunit iniisip ng karamihan na lampas na siya sa kanyang rurok. Ang laging binabanggit ng mga tao ay kung paano sinalakay ang Royal Academy 2 taon na ang nakalipas. Lumitaw ang nakakatakot na mga halimaw at tumakas si Claude na parang duwag sa halip na protektahan ang mga estudyante. Tumanggi si Pika na makinig at sinabi niya na walang makakapagsabi sa kanya kung sino ang dapat niyang handgun. Sinabi niya kay Arya na umalis na lang kung ang gagawin lang nito ay kutsain siya. Humingi ng tawad si Arya at sinabing nag-aalala lang siya para sa kanya. Sigurado si Arya na babagsak si Pika kaya sinabi niya na dapat itong kumuha ng tagapagturo. Sa kasamaang palad, napakaraming kapatid ni Pika kaya walang pera ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang kumuha ng tutor kaya sinubukan niyang turuan ang sarili. Sinasabi ni Arya sa kanya na huwag mag-alala dahil henyo siya at ipinangako niyang turuan si Pika ng kanyang mahika ng Aquarius. Kahanga-hanga ang kanyang mahika, ngunit mga pabor lang ang tinatanggap ni Arya bilang bayad. Pagkatapos, nagpasya si Pika na baliwalain ang mga panunukso ni Arya. Kumpiyansa siya na kaya niya ito ng mag-isa at paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili. Sa kasamaang palad, muli lang siyang bumagsak sa lupa at muling dinyugo ang kanyang ilong. Wala nang kulang sa 1 taon bago ang susunod na pagsusulit kaya alam ni Pika na may kailangan siyang gawin. Sa kasamaang palad, wala siyang kakilala na may kilalaman lang na salamangkero. Sa sandaling yun, may isang misteryosong pusa ang nagsabi sa kanya na tumahimik muna ng kaunti para makapag-idlip ito. Sabi nito, kung gusto niyang patuloy na mabaigo, gawin niya ito sa ibang lugar. Nabigla si Pika nang mapagtanto niyang narinig niya lang na nagsalita ang pasang ito. Nagtataka siya kung natuto ba siya ng mahika na nagpahintulot sa kanya na makarinig ng mga hayop ngunit hindi ganoon. Nagulat din ang pusa dahil hindi siya marinig ng mga tao. Ang kuryusidad ni Pika ay mabilis na naging takot at nagtataka siya kung ang pasang ito ay isang uri ng halimaw. Gumagamit ang pusa ng tinatawag na Sagittarius Magic at pinatalsik niya ito sa ere. Ang sakit na naramdaman niya mula sa pagkahulog ay isang babala para sa kanya na huwag siyang tawaging halimaw kailanman. Isiniwalat ng pusa sa kanya na dati siyang isang taong salamangkero. Isinumpa siyang magkaroon ng ganitong anyo ngunit nakakagamit pa rin siya ng kaunting mahika. Iyon lang ang sapat ng narinig ni Pika kaya sinabi niya sa pusa na gusto niyang turuan siya nito. Wala siyang pakialam kung naipit ito sa anyong pusa, gusto lang niyang matuto ng mahika.
Nagtaka ang pusa kung baliw ba siya kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang makapasok sa Diana Academy. Iniisip talaga ng pusa na baliw na siya ngayon dahil ang eskwelahan na iyon ay ang pinakamataas na antas ng akademya ng mahika na mayroon. Alam na ito ni Pika at iyon ang dahilan kung bakit niya kailangan ang tulong nito. Hindi nakita ng pusa kung ano ang makukuha niya dito kaya tinanggihan niya ang ideya. Walang pera si Pika ngunit sinabi niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagkaroon ng tusong tingin ang pusa sa mga mata nito at nagtaka si Pika kung anong masasamang bagay ang pinaplano nito. Walang masamang balak ang pusa, kailangan lang niya si Pika dahil hindi siya maintindihan ng ibang tao. Mayroon siyang misteryosong plano ngunit hindi niya sinabi kay Pika kung ano ito. Sa halip, sinabi niya na hindi siya pwedeng tumayo lang at panoorin ang isang tao na nahihirapan. Labis ang tuwa ni Pika at ipinakilala niya ang sarili sa pusa. Hindi na inaalala ng pusa ang formal na pagpapakilala at sinabi niya na dapat silang pumunta sa kabisera para magsanay. Pagdating nila, hindi na nag-aksaya ng oras ang pusa. Sinabihan niya ang bago niyang estudyante na itaas ang braso nito at bumigkas ng isang orasayon. Ang tawag dito ay bigyan mo ako ng malamig na serbesa kaya eksaktong ginaya siya ni Pika. Perpektong gumana ang plano ng pusa dahil narinig ng isang malapit na waitress si Pika. Ang orasayon ay bigyan mo ako ng malamig na serbesa kaya sinabi ng waitress na ito ay magkakahalaga ng 300 ginto. Matagal nang hindi nakainom ng serbesa ang pusa kaya lumaklak siya ng ilan. Galit na galit si Pika nang mapagtanto niya na niloko siya ng pusa. Sinakal niya ito at nagtataka siya kung seryoso ba talaga ito sa pagtuturo sa kanya. Nangako ang pusa na seryoso nga ito at kailangan lang niya ng serbesa. Pinapaalalahanan siya ni Pika na wala siyang pera kaya kailangan niya itong bayaran. Kitatawag lang ng waitress sa pusa na kuting kaya nagtataka si Pika kung siya lang ba talaga ang nakakaintindi dito. Sa sandaling yon, naisip ng pusa na sapat na ang kanyang kasiyahan. Ngayon ay plano niyang bigyan si Pika ng isang imposibleng gawain para pasukuin siya. Sinabi niya rito na kailangan lang nitong gumawa ng isang bagay bago ang kanilang pagsasanay at sa kanya ito tuturuan ng mahika. Dinala niya ito sa silid-aklatan ng hari na naglalaman ng lahat ng posibleng kailangan nila. Mayroon pang ang maalamat na grimoire na hindi madaling matatagpuan sa iba pang lugar. Ito ay isa na nagbibigay ng karunungan sa sinumang humipo nito at tinatawag itong aklat ng pinagmulan. Sinabi ng pusa rito na nais niyang gamitin ito ang grimoire upang matutunan nito kung paano siya palayain mula sa kanyang sumpa. Nagtataka si Pika kung nasaan ang libro ngunit sinabi ng pusa na tinatanong niya ito dahil hindi niya alam. Ang trabaho niya ay suriin ang lahat ng mga grimoire dahil matutuklasan niya rin ito kalaunan. Muling nagalit si Pika dahil may libu-libong libro dito. Alam ng pusa na hindi ito magiging madali kaya binibigyan niya siya ng isang buong buwan. Nabigla si Pika at nagtataka siya kung tutulungan siya ng pusa. Sa kasamaang palad hindi niya magagawa dahil sa sandaling subukang hawakan ng sinumang hindi tao ang isang libro, may masamang mangyayari. Ang inang libro na nangangasiwa sa aklatan ay nakakadetekta nito at nagpapatunog ng alarma. May lumilitaw na gwardya gaya ng dati at nakita niyang bumalik muli ang maruming pusa. Hindi ito ang unang beses na sinubukan ito ng pusa kaya sinabi niyang oras na para umalis siya. Nagdududa si Pika na mahahanap niya ang libro kaya binati siya ng pusa ng swerte sa pagiging isang salamangkero. Mag-isa, wala nang ibang pagpipilian si Pika kaya determinado siyang hanapin ang libro. Nagsimula ang kanyang paghahanap ngunit sigurado ang pusa na hindi niya ito mahahanap sa loob ng isang buwan. Sa kanyang isip ay humihingi siya ng tawad sa panlilinlang na ito sa kanya ngunit ang pagkakaroon ng isang apprentice ay magiging labis na abala. Habang paalis siya, napansin niya ang isang artikulo tungkol sa pagkawala ni Claude Sirius. Bigla na lang gumawa si Pika ng malakas na ingay at nakita nating may buntot na siya. Nagbasa siya ng libro tungkol sa mahika ng pagbabago at naging pusa rin siya. Nakakatakot ito at nagsimula siyang umiyak. Sinabi ng pusa sa kanya na maging maingat dahil ang ilang grimoire ay may mahika na umiiral kapag binuksan mo ang mga ito. Sumunod ang kaguluhan habang dumadaan si Pika sa ilang libro. Nagpapalabas siya ng sari-saring mahika at nalaman niyang talagang nakakatakot ang mga grimoire. Naaawa talaga ang pusa sa kanya at nagdududa siyang tatagal siya ng higit sa 3 araw. Sa kasamaang palad para sa kanya nagkamali siya ng sobra. Sa kabila ng iniisip ng pusa patuloy na pumupunta si Pika sa silid-aklatan araw-araw.
Isang araw nagtataka ang pusa kung ano ang ginagawa ni Pika. Ipinaliwanag niya na pinag-aaralan niya ang mga sinaunang rune at nagtataka ang pusa kung bakit. Pinapaalalahanan niya ito na dapat ay hinahanap niya ang libro ngunit sinabi nitong bahagi ito niyon. Ang aklat ng probidensya ay isang maalamat na grimoire kaya maaaring nakasulat ito sa isang sinaunang wika. Kailangan niyang mabasa ito kaya nag-aaral siya para rito. Talagang humanga ang pusa sa kanya dahil nagpapakita siya ng malalim na pangunawa. Hindi niya inakala na ganoon siya kasi pag mag-aral at sinabi niyang hindi rin niya inakala. Hindi nga siya mahilig magbasa noon ngunit habang mas nagbabasa siya ay mas nagiging interesado siya. Marami na siyang natutunan sa ngayon at sabik niyang ikinukwento sa pusa ang lahat tungkol dito. Bamantong hininga siya ng malakas dahil ngayon lang niya napagtanto na minamaliit niya siya. Sa kasamaang palad, wala nang balikan at naubusan na siya ng oras. Binigyan niya siya ng isang buong buwan at kakatapos lang nito. Nagmakaawa si Pika na bigyan siya nito ng kaunting oras pa ngunit sinabi nito na hindi na ito makakagawa ng pagbabago. Patuloy siyang nagsumamo at sinabi niya na talagang gusto niyang pumasok sa Diana Academy. Nagtataka ang pusa kung bakit niya gustong pumunta doon at ipinaliwanag niya na gusto niyang maging isang unang klaseng salamangkero tulad ni Claude. Kinamumuhian ng pusa ang marinig ang pangalang yon at itinuro nito na tinatawag ng mga tao si Claude na isang duwag. Wala siyang pakialam dahil hindi siya naniniwala sa chismis na yon. Ito ay dahil alam niya kung ano talaga si Claude. Isiniwalat niya na nang sinalakay ang lungsod 2 taon na ang nakalipas, nagkataon na nandoon siya. Nadamay siya rito at sunod-sunod na nawala ng kakayahan ang mga tao sa paligid niya. Inakala niya na magtatapos na ang kanyang buhay at nagsimula siyang mawala ng pag-asa. Doon lumitaw si Claude at iniligtas ang kanyang buhay. Sinabi niya rito na malakas siya at mahusay siya dahil nanatili siyang buhay. Pinrotektahan siya ni Claude kaya sigurado siya na hindi ito kailanman tatakas. Dahil sa araw na yon, gusto niyang maging isang malakas na salamangkero tulad niya. Isang tao na kayang ibuwis ang kanyang buhay para protektahan ang iba. Hindi maintindihan ng pusa kung bakit niya ito nanaisin at nagtataka siya kung ano ang mapapala niya sa pagprotekta sa iba. Nadismaya si Pika nang matanto niya na ang kanyang guro ay parang isang walang kwentang tao. Sabi niya na dapat silang huminto dito dahil ang pagpapatuloy ay aksaya lang ng oras. Sinubukan ni Pika na pigilan siya ngunit nakapagpasya na siya. Sa kanyang desperasyon, may natanto si Pika. Ang aklat ina sa gitna ng silid-aklatan ay mukhang may nakatagong teksto sa pabalat nito. Nausisa ang pusa at ipinaliwanag ni Pika na ang mga ito ay sinaunang runes na kanyang pinag-aaralan pa lamang. Naisalin niya ang teksto at ang sabi lang nito ay ang nag-iimbita. Ang pagsasabi ng mga salitang ito ay naging sanhi upang biglang bumukas ang aklat. Ito ay nagbunyag ng isang mahiwagang nakatagong daanan at tinukoy ng pusa na ang aklat ng pagkakataon ay naroon sa loob. Agad na pumasok si Pika nang walang pag-aalinlangan at namangha siya sa ganda sa loob. Tinukoy ng pusa na may gumamit ng mahika upang likhain ang espasyong ito na lampas dimensyon. Sabi niya, malaki ang posibilidad na wala dito ang aklat ng pagkakataon at sila. Narinig niya ang isang nakakatakot na boses. Sabi ng boses na ito ang aklat ng kapalaran at ito pala ay isang batong may ukit na rune. Nagulat si Pika nang marinig na nakakapagsalita ito at kahit paano ay alam pa nito ang pangalan niya. Nagtataka siya kung paano ito posible kaya ipinaliwanag nito na alam nito ang lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Pika at tinanong niya kung alam ng aklat kung paano tanggalin ang sumpa sa pusa. Sabi ng aklat na siyempre alam nito at ang pusa ay nasa ilalim ng isang karmikong sumpa. Hindi tulad ng isang ordinaryong sumpa ng pagbabago, ang karmikong sumpa ay naglilipat ng laman sa ibang nilalang. Nawawala ang kanilang katawan at ang kaluluwa na lang nila ang nananatili. Napakasamang balita niyan kaya naiisip ni Pika kung paano nila mababalik ang kanyang katawan. Inihayag ng libro na mayroon lamang isang paraan. Dapat gamitin ni Pika ang mahika ng muling pagsilang na taglay niya. Nagulat muli si Pika dahil wala siyang ideya sa pinagsasabi niya. Nagtatanong ang libro kung napansin niya ba na napakabilis gumaling ng kanyang mga sugat. Naalala ni Pika ang lahat ng pagkakataon na nasugatan siya at napagtanto niya na tama ito. Ipinaliwanag niya na mabilis gumaling ang kanyang katawan dahil sa mahika at hindi lang niya namalaya na taglay niya ang isang espesyal na kapangyarihan.
Tuwang-tuwa si Pika nang marinig ito at hindi makapaniwala ang pusa na ang paglutas sa kanyang problema ay kay dali. Ito ang kanyang pagkakataon upang tuluyan ng makalaya sa kanyang sumpa. Hindi na makapaghintay si Pika na maging mas katulad ni Claude kaya tinanong niya kung paano gamitin ang mahika. Ibinunyag ng aklat na kailangan niyang ipasok ang kanyang mahika sa pusa. Hindi alam ni Pika kung paano gawin yun kaya ipinaliwanag ng aklat na kailangan niya itong halikan. Napakalaki ng gulat niya dahil hindi pa siya nakakahalik ng kahit sino dati. Nahihiya talaga si Pika at sinabing hindi niya kayang halikan sa labi ang hindi niya nobyo. Noon din ay itinuro ng aklat na hindi naman ito sinabi na sa labi niya halikan. Lubos itong ikinagulat ni Pika at nagtaka siya kung ano ang posibleng ibig nitong sabihin. Ang sitwasyon ni Pika ay nagkaroon ng napakadilim na pagbabago ng ihayag ng isang lalaki na kailangan niyang halikan siya sa puwitan. Sabi ng pusa na hindi nila susundin ang soulless yung ito ngunit patuloy ang pagpapaliwanag ng libro. Sa paggawa nito sa paraang ito ay tinitiyak na mabilis na masipsip ang mahika. Ang ating mga bayani ay talagang hindi sumasang-ayon sa pamamaraang ito at sigurado si Pika na may iba pang paraan. Bigla na lang ay may lumitaw na bantay at sinubukan ni Pika na humingi ng tawad dahil sa pagpasok ng walang pahintulot. Ang bantay ay nakakagulat na bumagsak at sinabi niya sa ating mga bayani na tumakbo. Kailangan nilang magmadali dahil inaatake ang aklatan. Nakita natin ang salarin at nakakatakot ang anyo niya. Noon din, may lumabas na isang mabangis na halimaw mula sa portal. Ipinaliwanag ng pusa na ito ay isang orthress at isa ito sa mga mystical na halimaw na ginagamit ng mga kultista. Ang mga kultista ay dapat na pinigilan ng militar pagkatapos ng kanilang pag-atake kaya ipinapalagay ng pusa na may naiwan pang grupo ng mga nagkalat. Masama ito dahil malinaw na ang pakay nila ay ang mga ipinagbabawal na libro. Nagtakbuhan ang ating mga bayani upang iligtas ang kanilang buhay at sinabi ng pusa na kailangan lang nilang mabuhay. Malamang ay papalapit na ang hukbo mula sa Royal Capital kaya dapat ay patuloy lang silang tumakbo. Ito ay nagpapatunay na mas madaling sabihin kaysa gawin habang kailangan nilang umilag sa malalakas na atake ng nilalang. Nagiging malinaw na hindi nila ito matatakasan kaya ang pusa ay may naisip na ideya. Sinasabi niya kay Pika na manatili sa likod at labanan ng halimaw at ipagkakatiwala niya ang lahat dito. Nagalit si Pika habang itinuturo niya na ang plano niya ay dapat kabaligtaran. Sinasabi niya na wala siyang magagawa dahil isa lamang siyang mahina at maliit na pusa. Ang dalawa ay nagtatalo kung sino ang pinakamahina kaya ang pusa ay may naisip na isa pang ideya. Kung siya ay magiging tao, ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng maraming ulit. Ang tanging paraan para makawala sila dito ay kung aalisin ni Pika ang kanyang sumpa. Nangingilabot siya sa katotohanan ito ngunit itinuro niya na malapit nang matapos ang kanilang buhay. Nauubusan na sila ng oras ngunit sinabi ni Pika na mas gugustuhin pa niyang mawalan ng buhay. Talagang nabaliktad ng pusa ang sitwasyon laban sa kanya habang tinutukoy nito na ito ang tunay na lawak ng kanyang pagpupursigi. Ang lahat ng kanyang sinabi tungkol sa paggawa ng kahit ano upang makamit ang kanyang layunin ay nauwi lamang sa wala. Hindi hahayaan ni Pika na questionin ang kanyang pagpupursigi kaya hinabol niya ang pusa. Sa kasamaang palad, nakita siya ng halimaw at nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan. Si Pika ay nanatiling nakatayo nang hindi makagalaw habang natatanto niyang hindi na siya makakaligtas. Ito ang huling sandali niya sa mundo at pinagsisisihan niya ang sinabi niyang mas gugustuhin niyang matapos na ang kanyang buhay. Ang atake ay malapit nang lumamon sa kanya ngunit may lumitaw na misteryosong lalaki mula sa kung saan para harangan ito. Ito pala ang pusa na nagbalik at gumamit siya ng mahika ng buhawi. Nagbigay ito sa kanila ng kaunting panahon at hindi makapaniwala si Pika sa kanyang mga mata. Ang nakakatakot na atake ay labis na malakas kaya't sinabi niya kay Pika na tumakbo. Ayaw niyang isakripisyo nito ang sarili ngunit yun mismo ang plano nito. Ginagamit niya ang mahika para itulak siya sa kaligtasan at nagpaalam siya sa kanyang apprentice. Naliligo si Pika sa luha habang napagtanto niyang hindi niya kailanman mapoprotektahan ang mga tao. Sa huli, siya lang ang laging inililigtas. Bago pa siya tuluyang mawala ng pag-asa, pinaalalahanan ni Pika ang sarili sa kanyang pangako na maging isang malakas na salamangkero. Nabawi niya ang kanyang kumpiyansa at sumugod pabalik sa apoy. Doon niya natagpuan ang pasang walang malay at kinarga niya ito. Alam niyang wala pa siyang karanasan at wala siyang paraan para talunin ang halimaw na ito.
Ngunit hindi siya nito mapipigilan sa paggawa ng kanyang makakaya. Hinagka ni Pika ang pusa at nagbalik ito sa anyong tao. Nagbalik ang kanyang napakalaking kapangyarihan at nagtataka siya kung sino ang kinahahulan ng asong ito. Madali niyang ikinalat ang buong atake at itinuro niyang 2 taon na siyang wala sa kanyang katawang tao. Nagulat si Pika nang malaman niyang si Claude pala ang pusa sa buong panahong yun. Ngayon, lumusab si Claude gamit ang malaking atake ng mahika. Nilikha niya ang cryo bow at ginamit ang atakeng tinatawag na Icing Arrow. Panyana ni Claude ang halimaw at ganap itong nabalutan ng yelo. Nabasag ang yelo sa daan-daang piraso at natalo ang halimaw. Ang taong nasa likod ng atake ay malinaw na ayaw nang makialam kaya siya umalis. Hindi na nakakaramdam si Claude ng anumang kapangyarihan ng mahika kaya napagpasyahan niyang wala na rito ang mga kultista. Lubos na nagulat si Pika at hindi siya makapaniwala na si Claude ang kanyang guro. Akala ni Claude ay nalaman na niya ito noon pa ngunit hindi niya inakala na ganoon siya kawalang konsiderasyon. Sinabi ni Claude sa kanya na huwag madismaya sa isang inidolong bersyon ng kanyang sarili dahil ganoon lang talaga siya. Sinabi ni Pika na hindi siya mabait talaga ngunit hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya kagiting. Siya nga, pinigilan niya ang halimaw at iniligtas siya tulad ng ginawa niya noon. Lalo lang pinasama ni Claude ang kanyang reputasyon nang sabihin niyang hindi na niya ito kailangan ngayon na nabawi na niya ang kanyang katawan. Tapos na ang kanilang kasunduan ngunit itinuro ni Pika na kailangan pa rin itong turuan siya ng mahika. Sa kasamaang palad para sa kanya, nagbalik siya sa pagiging pusa sa hindi malamang dahilan. Pinaglaruan naman ni Pika ang sitwasyon sa pagkakataong ito nang maalala niyang sinabi nitong hindi na niya ito kailangan. Tapos na ang kanilang kasunduan kaya iniwan niya itong pusa. Sa pagkakataong ito ay nagmakaawa siya na huminto ito at sinabing sila ay itinakda ng kapalaran. Nagsimula silang magsigawan at sinisisi ni Claude ang aklat ng probidensya. Ginawa nila ang sinabi niya sa kanila ngunit wala siyang sinabi tungkol sa pagiging pusa niya muli. Ipinaliwanag lamang ng aklat na hindi sapat ang antas ni Pika. Ang tanging paraan para ganap na mawala ang sumpa ay maging pareho sila ng antas. Napagtanto ni Claude na nangangahulugan ito na kailangan niyang sanayin si Pika para maging isang first class na salamangkero tulad niya. Hindi makapaniwala si Pika at sinabi ni Claude na nagtutugma ang kanilang mga interes. Naalala ni Pika kung paano siya minamaliit ni Arya at nagsimula siyang magtaka kung kaya ba talaga niyang maging isang first class na magician. Si Claude ay nasa tabi niya ngayon at sinasabi niyang kailangan na niyang gawing isa siya. Mula ngayon, gusto niyang tawagin siya bilang propesor. Makikipag-usap siya sa punong guro sa paaralan para maibalik ang kanyang trabaho. Ipinahayag niyang tunay na magiging guro siya ni Pika kaya dapat ay handa na siya para sa susunod na 3 taon. Ito na ang lahat ng gusto ni Pika kaya nagtatanong siya kung ito ay isang uri ng panaginip. Isang gabi, nananaginip si Pika tungkol kay Claude. Sinasabi niyang kailangan niya ang tulong niya at gusto niyang halikan niya ang kanyang puwit. Nagising siya mula sa nakakatakot na bangungot at sumisigaw si Claude na gising na siya. Nagsisimula ang pagsasanay ni Pika sa mahika at iniisip ni Claude kung alam ba niya kung ano ang pinakamahalaga sa mahika. Naniniwala si Pika na ito ay ang kagustuhang mangarap ngunit ang sagot na iyon ay lubhang mali. Ang tunay na sagot ay ang likas na kakayahan ng isang tao sa mahika. Ito ay simpleng uri ng mahika na taglay mo mula pa sa iyong kapanganakan. Ang dahilan kung bakit ito napakahalaga ay dahil mahirap makakuha ng anumang mahika na hindi ang uri na nakatalaga sa iyo. Halimbawa, kung si Pika ay walang likas na kakayahan para sa mahika ng paglipad kung gayon wala siyang pag-asa na makalipad kailanman. Kaya't hindi siya nakakalipad kaya ipinapaliwanag ni Claude na ang mahika ng paglipad ay nakatalaga sa Sagittarius at Aries. Sabi ni Pika na isa siyang Virgo kaya nagtataka siya kung anong atribusyon ng mahika mayroon siya. Sinabi ni Claude sa kanya na kumalma at ipinaliwanag na ang iyong uri ay tinutukoy ng 12 zodiac constellations. Ang Virgo ay nauugnay kay Demeter, ang diyosa ng pagkamayabong. Ito ay konektado sa mahika ng halaman kaya si Pika ay makakagawa ng mga halaman kahit saan at saan man. Gusto yun ni Pika at nagtataka siya kung yun ang dahilan kung bakit niya magagamit ang mahika ng muling pagsilang. Sabi ni Claude na hindi dahil yun ay isang espesyal na uri ng mahika at ganoong mahika ay umiiral para sa anumang atribusyon. Si Pika ay nasa sabik habang naiisip niya na mapapahusay niya ito sa pamamagitan ng madalas na pagprakti nito.
Sinabi ni Claude sa kanya na huwag na munang mag-alala tungkol doon at kalimutan na lang ito. Mas lalong naging misteryoso ang kakayahan ng sabihin ni Claude sa kanya na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Panahon na upang pagtuunan ng kanyang Virgo magic kaya sinabihan niya si Pika na palakihin ang ilang malapit na punla. Inatasan niya siya na gamitin ang kanyang wand dahil ang mga wand ay gumagana sa pamamagitan ng pagtutok ng mahika sa iyong katawan sa isang punto. Ang incantation ay ang switch upang ay aktibo ang mahika at kailangan ni Pika na isipin na lumalaki ang mga punla upang ito ay gumana. Habang mas matingkad ang kanyang nasa isip, mas magiging malakas ang mahika. Binibigkas ni Pika ang aura sayon at sinisikap niyang isipin ang pagtubo ng mga binhi. Pinakawalan niya ang anima spell at nagulat siya sa kanyang sarili nang magawa niya ito. Nalilito si Pika sa sobrang tuwa at nagtataka siya kung bakit hindi nagdiriwang si Claude. Itinuturo ni Claude na ang pag-activate ng mahika ay simula pa lamang. Para lang itong pagsakay sa bisikleta na may gulong pantulong kaya walang saysay ang sobrang pagkasabik. Kailangan niya si Pika upang alisin ang kanyang sumpa kaya kailangan niyang gawin si Pika na isang first-class magician. Iniisip ni Pika kung gaano siya kawalang puso dahil ito ang una niyang paggamit ng mahika. Malaking tagumpay ito para sa kanya at gusto sana niyang purihin siya. Naalala niya kung paano siya sinabihan nito na malakas siya ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili. Nagpaalam siya sa kanyang unang pag-ibig dahil ngayon ay inilalaan na niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng mahika. Nagtataka si Claude kung naalala niyang itigil ang mahika at nakita nating nakalimutan niya. Nawala sa kontrol ang mahika at dinala nito si Pika sa itaas. Matapos ang isang araw ng pagsasanay, na-realize ni Claude na minamaliit niya si Pika. Sa buong karera niya sa pagtuturo, wala pa siyang naging estudyanteng ganoon kaina sa pagkontrol ng mahika. Pagkatapos ng ilang oras pa ng pagsasanay, nagsisimulang magtaka si Pika kung wala lang talaga siyang talento. Sabi niya kalimutan na ang pagiging unang klaseng salamangkero dahil baka hindi man lang siya makapasa sa pagsusulit. Sabi ni Jesta at ng kapatid ni Pika na tinatawag siya ng kanilang mga magulang. May problema sa pananalapi ng kanilang pamilya kaya kailangan nila ang tulong niya. Nahulog ang nanay niya mula sa hagdan kaya hindi niya mani ang mga prutas mula sa bukid. Kailangan niyang si Pika mismo ang gumawa nito kaya sinubukan ni Pika na ipaalala sa kanya na kailangan niyang maghanda para sa ang mga pagsusulit. Sa kabutihang palad, may solusyon si Claude habang sinasabi niya kay Pika na subukan niyang anihin ang prutas gamit ang mahika. Sabi ni Pika ay imposible ito ngunit pinaalalahanan siya ni Claude na kakailanganin niya ang pera. Hindi niya mababayaran ang mga bayarin sa pasukan kung wala siyang kita. Inanunsyo ni Claude na sa kalahati ng taon hanggang sa pagsusulit, gagamitin ni Pika ang kanyang mahika upang gawin ang lahat ng gawaing bukid. Hindi siya gagawa ng anumang uri ng pagsasanay kaya nagtataka si Pika kung makakatulong ba talaga ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Claude na nakasalalay sa kanya ang sagot na yun. Handa si Pika na subukan ito ngunit ayaw niyang sisihin kung may mangyaring masama. Gumamit muli siya ng anima at sa pagkakataong ito, napakabilis ng paglaki ng puno na parang isa itong atake. Masyado yung agresibo ngunit nasabi ni Pika na mas maganda yon kaysa dati. Nagtataka siya kung bakit kaya ipinaliwanag ni Claude ang nangyari. Ipinaalala niya rito na ang lakas ng mahika ay naaapektuhan ng kung gaano mo ito kalinaw na naiisip. Si Pika ay tumutulong na sa bukid mula pa noong bata siya kaya mas madali para sa kanya na isipin ang bawat maliit na detalye. Madali niyang maisip ang taas ng mga puno, kung paano lumalaki ang mga sanga, at maging kung paano ang pakiramdam ng prutas sa kanyang kamay. Sabi ni Claude na tutulong siya sa pamamagitan ng pagkain ng lahat ng prutas na sinisira niya. Hindi humanga si Pika at nagtataka siya kung ito ang kanyang hinahanap mula pa sa simula. Nagsisimula ang buhay ni Pika bilang magsasaka sa pag-ani ng mga dalandan tuwing taglamig. Ang kanilang tinatanim ay isang matamis, walang butong uri na lubos na kasiya siya. Kapag dumating ang tagsibol, panahon na para simulan niya ang pagpuputol ng sanga. Kailangan niyang putulin ang mga labis na sanga upang mapabuti ang pagkakalantad sa araw at ang daloy ng hangin. Ngayong panahong ito, sa halip na gumamit ng gunting, gumagamit si Pika ng mahika upang baguhin ang haba ng mga sanga. Kabilang sa iba pang kailangan niyang gawin ay ang pagharap sa mga ibon at insekto. Nagiging matindi rin ang sitwasyon kapag kailangan niyang harapin ang napakasamang panahon. Araw-araw ay pagod na pagod si Pika,
Ngunit habang mas marami ang inilalaan na pagsisikap, mas nagiging masarap ang mga dalandan. Matapos ang kalahating taon ng pagsasanay, sa wakas ay dumating si Pika sa mga araw bago ang pagsusulit. Si Pika ay isa ng tunay na dalubhasa ngayon kapag ginagamit niya ang kanyang anima spell at nagpapakita siya ng napakagaling na kontrol. Kaya niya ring utusan ang mga sanga na putulin ang mga dalandan mula sa ibang sanga. Nagtagumpay si Pika na makamit ang kanyang layunin at nakumpleto na niya ang pag-aani. Sabi ng kanyang ina, isa na siyang propesyonal na magsasaka ngayon at nangako si Pika na magtanim ng pinakamasarap na dalandan sa mundo. Ngunit pinipigilan niya ang sarili habang naalala niyang ang tunay niyang layunin ay maging isang salamangkero. 6 na buwan pa lang siya nagtatrabaho sa bukid kaya nagtataka siya kung magagawa niya talaga ito. Isang uri lang ng mahika ang alam niyang gamitin at tinatanong niya si Claude kung sapat na yun para makapasok siya. Walang ideya si Claude dahil iba-iba ang entrance exams ni Diana sa bawat pagkakataon. Isa lang sa bawat 10 tao ang nakakapasok at swertehan lang yun. Si Arya ay hater gaya ng dati at sinasabi niyang hinding-hindi makakapasok si Pika. Pinaapataas lang niya ang damo kaya sinabi ni Arya na sumuko na lang siya. Sinabihan siya ni Pika na tumahimik at hindi na siya makapaghintay na tumawa kapag nakapasok na siya at si Arya naman ay hindi. Pero sa kaloob-looban ni Pika, hindi siya sigurado kung magagawa niya ito ng mag-isa. Talagang kinakabahan siya at maging ang kanyang bag ay pakiramdam niya ay mas mabigat kaysa karaniwan. Sumakay si Pika sa isang karwahe at bumibiyahe patungo sa Diana Academy. Lalo siyang kinakabahan dahil ang lahat dito ay karibal. Lahat sila ay nagsisikap makapasok sa paaralan at ang bawat isa ay mukhang matitibay. Hindi kailanman nawala ng kumpiyansa si Arya dahil iniisip niyang siya ang numero 1 rito at wala siyang dapat ipag-alala. Medyo matagal ang biyahe kaya nagsimula silang magtaka kung bakit. Si Diana ay nasa kabisera ngunit sa kung anong dahilan sila ay nasa kabundukan. Saka, may mga batong gumugulong na halos makasira sa kanilang karwahe. Ang ilan sa mga bato ay nagsama-sama upang bumuo ng isang nakakatakot na golem at nagsimula itong umatake sa kanila. Inihayag ni Claude na siya ay nagtatago sa bag ni Pika at hindi siya makapaniwala na sumama ito. Ipinaliwanag niya na ang bagay na ito ay isang golem na nangangahulugang ito ay isang manika ng putik na kontrolado ng mga salamangkero. May nagmamanipula nito mula sa anino kaya nagtataka si Pika kung ito na naman ang mga kultista. Naniniwala si Claude na yun nga at natukoy niya na ang mga estudyante ang kanilang pakay. Walang miketiting natakot si Arya habang kinakaharap ang dambuhalang halimaw. Sinabihan niya ito na mayroon silang pagsusulit na pupuntahan kaya dapat nitong intindihin ang sitwasyon at umalis. Ginamit niya ang mahika niyang Aquarius para lumikha ng isang hydro cannon. Ito ay isang napakalakas na spell at pinaghiwa-hiwalay nito ang golem sa daan-daang piraso. Namangha si Pika at ipinaliwanag ni Claude na ang Aquarius ay kayang mag-anyo sa tubig at gamitin ang kakayahan nito. Napakalawak ng kakayahan nito ngunit nangangailangan ito ng napakalaking kapangyarihang mahika at kaalaman. Gayunpaman, ibinunyag ni Claude na mayroon din itong mga kahinaan. Lahat ay nagulat nang muling buuin ng golem ang sarili nito at sinabi ni Pika na hindi ito masisira. Pagkatapos ay ipinaalala ni Claude kay Pika na nagbasa siya tungkol sa mga golem sa aklatan. Naalala niya na palagi silang may core na nagsisilbing puso nito. Nahanap ito ni Pika at napansin na ito ang batong may nakasulat. Ayon sa nabasa niya, binibigyan ng salamangkero ng buhay ang golem sa pamamagitan ng pag-ukit ng salitang emeth sa core. Sa pamamagitan ng pagbura ng unang letra, masisira ang golem. Sinabi ni Pika na kailangan niyang sabihin ito kay Arya ngunit nagtataka si Claude kung bakit. Ibubuntun lang niya ang lahat ng responsibilidad sa kanya at ipinaalala niya kay Pika na nagsanay ito sa nakaraang 6 na buwan. Pinaghirapan niya talaga kaya siya mismo ang tatalo sa golem. Hindi naniniwala si Pika na magagawa niya ito kaya sinabihan siya ni Claude na tingnan kung paano lumalaban ang kaibigan niya ng mag-isa. Ipinaalala niya kay Pika na gusto nitong maging salamangkero at hinikayat niya itong alalahanin kung bakit. Muling na-inspire si Pika habang naaalala niya ang kanyang layunin. Walang pag-aatubiling ginagamit niya ang anima at sinagip ng kanyang mga sanga si Arya. Hindi makapaniwala si Arya na tunay na mahika ni Pika iyon ngunit hindi pa tapos si Pika. Napagtanto ni Pika na tama si Claude tungkol sa takot lang niya.
Sobra ang panginginig ng kanyang mga binti ngunit sinabi pa rin niya kay Arya na alam niya ang kahinaan ng golem. Gusto niyang tumulong kaya nagtanong siya kung pwede siyang sumama sa laban. Itinuro ni Arya kung gaano kitakat si Pika kaya nagtaka siya kung bakit pinipilit nito ang sarili na gawin ito. Inamin ni Pika na sobrang takot siya na halos sisabog na ang kanyang puso. Gayunpaman, gusto niyang maging isang salamangkero na kayang protektahan ang mga tao sa paligid niya. Pumayag si Arya na maglaban sila ng magkasama kaya nagtanong siya kung ano ang plano. Ipinaliwanag ni Pika na may nakasulat sa core ng golem at kailangan lang nilang burahin. Ang unang letra, sinabi niya kay Arya na buwagin itong muli upang mabura niya ito ngunit may masamang balita si Arya. Wala na siyang natitirang kapangyarihan sa Mahika upang maglunsad ng anumang malaki. Naitulak silang dalawa pabalik kaya ang golem ay pinuntirya ang ibang estudyante. Lumalala ito habang ginagamit ng halimaw ang isang higanteng bato upang harangan ang kanilang labasan. Isang lalaki ang nagmakaawa para sa tulong kaya sinabi ni Pika na pipigilan niya ang golem. Naghagis siya ng maraming buto sa lupa at ginamit ang anima upang palagwin ang mga ito. Nagawa ni Pika na mapigilan ang golem sa pagkilos at tanging si Arya lang ang nagtataka kung anong uri ng mahika ito. Akala niya nagbubukid lang si Pika sa buong panahon pero alam ni Claude ang totoong nangyari. Sa araw-araw na pagtatrabaho ng mag-isa sa malaking halamanan, nalinang ni Pika ang tatag at kontrol sa mahika. Nakatuon din siya sa isang uri lang ng mahika kaya niya itong napagkadalubhasaan sa maikling panahon. Tinawag ni Claude na hanggal si Pika dahil hindi niya man lang alam ang sarili niyang kakayahan. Hindi makapaniwala si Arya na seryoso na ngayon si Pika at ayaw niya rito. Si Pika ay dapat ang tanga-tanga at lampang hindi nabibigyan ng gantimpala sa kanyang mga pagsisikap. Nagulat si Pika pagkatapos ng nabuwag ang golem upang makawala, mabilis niyang napagtanto gayunpaman na ito mismo ang gusto niya. Nakalantad ang sentro nito kaya ginamit muli ni Pika ang anima upang lumikha ng malaking atake. Wala na siyang gaanong natitirang mahika kaya kailangan niyang gumawa ng paraan ngayon din. Nakita ng golem ang ginagawa niya kaya't naghagis ito ng maraming bato sa kanya. Kinailangan ni Pika gamitin ang lahat ng kanyang pokus upang protektahan ang sarili kaya't lubos siyang nakatutok sa pagtatanggol at hindi makaganti. Isinasaalang-alang niya ang pagtitiis hanggang maubusan ng bato ang golem ngunit mauubos muna ang kanyang anima. Lumala na ang sitwasyon at hindi siya mabubuhay kung magpapatuloy ito. Sa kabutihang palad, sumaklolo si Arya upang tulungan protektahan ang kanyang kaibigan. Ayaw niyang si Pika lang ang magwagi nito ng mag-isa ngunit higit sa lahat, naihanda na niya ang entablado para kay Pika. Sinabi ni Arya kay Pika na mas mabuting manalo na siya ngayon kundi magagalit siya. Naghanda si Pika dahil kailangan niyang tapusin ang labang ito sa sandaling bumaba ang harang na tubig. Napapanahon niya ito ng perpekto sa pamamagitan ng pagpipulupot ng kanyang mga baging at paghila sa mga ito pabalik na parang latigo. Inihagis niya ang mga ito pasulong at hiniwa ang letrang E mula sa puso ng golem. Ang golem ay nagkadurog-durog at ipinagdiwang ng lahat ang kanilang tagumpay. Nagtaka si Arya kung kailan lumakas ng husto si Pika ngunit sinabi ni Pika na ito ay dahil sa kanyang suporta. Para sa kanya, swerte lang daw ang nangyari. Bigla namang may tinig na nagsabing hindi matatalo ang isang golem sa swerte lamang. Kilala ng lalaking ito si Pika kaya inusisa niya kung sino ito. Malinaw na siya ang kumokontrol sa golem kaya inakala niyang siya ang masamang tao. Ipinaliwanag ni Claude na ang lalaking ito ay ang vice-principal at nagpakilala ito bilang Justice Libra. Inihayag niya na dito nagtatapos ang sorpresang pagsusulit. Galit ang ibang mga estudyante at sinabi nilang kung alam nilang pagsusulit yun, sumali sana sila sa laban. Ipinaliwanag ni Justice na yun ang punto ng biglaang pagsusulit. Pinaalalahanan niya ang lahat na ang mahika ay maaaring gamitin sa kabutihan o kasamaan depende sa kung sino ang gumagamit nito. Sa Diana Academy, pinahahalagahan nila ang katangian ng mga may malulusog na kaluluwa. Kusa niyang sinuri ang kanilang mga kakayahan ng walang paunang abiso dahil nais niyang makita kung paano sila tutugan sa mga totoong panganib. Tatakas ba sila upang iligtas ang kanilang buhay, lubusang gagamitin ang kanilang mahika, o tutulong sa iba? Higit sa lahat, gusto niyang malaman kung haharapin nila ang panganib. Napagpasyahan niya na kahit maaaring walang ingat si Arya, mabilis din siyang magkusa. Para kay Pika,
Kulang siya sa iba't ibang uri ng mahika ngunit may tapang siyang kumilos para sa kapakanan ng iba. Bilang pagkilala sa pagkatalo nila sa golem, itinuturing silang nakapasa sa praktikal na bahagi ng pagsusulit. Hindi makapaniwala si Pika sa narating niya at naiwan siyang walang imik. Ang ibang estudyante ay hindi napili kaya umaasa si Justice na gagamitin nila ito bilang motibasyon. Para kina Arya at Pika, sinabi niya na makikita niya sila sa Diana Academy. Kapapasa lang ni Arya ngunit may gumugulo pa rin sa kanya. Talagang mapagkumpetensya siya kaya nagpasya siya na kailangan niyang magsanay ng mas matindi. Pika naman ay nagtataka kung nananaginip siya. Tulad ng dati, pinananatili siyang nakatapak ni Claude sa lupa sa pamamagitan ng pagpapaalala na simula pa lamang ito. Ayaw ni Pika kung paano palagi siyang killjoy ni Claude, ngunit naaalala niyang ganoon talaga siya. Nagulat siya gayunpaman nang pinuri siya ni Claude sa paninindigan at mahusay na pakikipaglaban. Agad na nahiya si Pika dahil guni-guni lang niya si Claude. Nakatanggap lang siya ng kaunting papuri mula sa isang taong hindi seryoso at hindi niya maintindihan kung bakit labis siyang napasaya nito. Pinapaalalahanan ni Pika ang sarili na hindi siya makakarating sa puntong ito kung wala ang tulong nito. Lubos siyang nagpapasalamat at naiisip niya kung paanong si Claude ay posibleng isang kahangahangang tao. Sa Diana Academy, binigyan ng prinsipal ng isang apurahang mensahe. Matagal nang nawawala si Claude ngunit kitatanggap lang nila ng mensahe mula sa kanya. Masaya ang presidente dahil nangangahulugan ito na ang kanyang babong baguhan ay buhay pa pala. Maya-maya ay nalaman natin ang tungkol sa Witch Hat World Tree. Ito ay isa sa mga dinarayong lugar sa kaharian ng Aradia at ito ay 1,000 taong gulang, nakatayo sa 900 metro ang taas. Sa kabila ng lagusan na dumadaan dito ay ang Royal Diana Academy of Magic. Itinatag ito ng nagtatag na mangkukulam na si Celine 1,000 taon na ang nakalipas at ngayon ay mayroon na itong mahigit 600 estudyante. Dumating si Pika sa eskwelahan at labis siyang namangha. Hindi siya makapaniwala na nasa Diana na siya talaga at nakamamangha ang lahat ng bagay tungkol sa lugar. Ang lahat dito ay napaka-elegante at kagalang-galang at may katuturan ito dahil ang eskwelahang ito ay napaka-prestisyoso. Napansin ni Pika kung gaano kaganda ang mga uniforme at napagtanto niyang suot din niya ang kaparehong uniforme. Sinasabihan siya ni Claude na kumalma dahil sa pagkasabik niya ay pinagmumukha siyang katawa-tawa. Inaalala ni Claude na kailangan niyang tawagan si Professor Claude at walang makakaalam na siya ang kanyang apprentice. Pumayag si Pika at naiisip niyang sekreto rin ba na siya ay nagiging cute na pusa. Sinabi ni Claude na halatang sekreto rin yun kaya sinabi ni Pika na dapat mag-ingat siya na hindi maubos ang kanyang magic at magbalik bilang pusa. Ayaw niya rin kapag nangyayari ito at pinaalalahanan siya na kailangan niyang halikan ang kanyang puwet ulit para mag-transform siya kaninang umaga. Nakakahiya yun para sa kanya kahit alam niya na yun lang ang paraan para maibalik siya sa kanyang anyong tao. Inaamin ni Claude na nakakahiya rin sa kanya at nahihiya siya na kailangan niya itong gawin. Gayunpaman, sinabi niya na hindi siya makapagturo bilang isang pusa kaya kailangan lang nilang magtulungan. Pareho ang kanilang layunin, na gawing isang salamangerong pang-unang klase si Pika. Hindi talaga naniniwala si Pika at pakiramdam niya ay niloloko siya ng isang taong kainahinala. Bigla na lang ay binanggit ni Claude na kakausapin niya ang principal tungkol sa coven niya. Hindi alam ni Pika kung ano ang coven at nagulat si Claude na hindi niya ito alam dahil nag-aaral siya sa isang eskwelahan ng mahika. Sabi ni Pika na galing siya sa isang normal na eskwelahan kaya hindi niya natutunan ang mga bagay na ito. Bago pa makapagpaliwanag si Claude, sinalubong sila ng mismong punong guro. Jin ang pangalan niya at nagulat siya na nakikipagkaibigan na agad si Claude sa mga estudyante. Formal siyang binati ni Claude at napansin ni Pika na ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong kumilos ng napaka-formal. Sinabi ni Jin kay Claude na pinag-uusapan ng buong eskwelahan ang kanyang pagbabalik, karamihan ay sinisiraan siya. Sinabi ni Jin na ayaw niyang magdulot ng kalituhan sa mga estudyante kaya hiniling niya kay Claude na maghintay sa kanyang opisina hanggang sa may anunsyo ang mga coven. Binanggit ni Claude na mayroon siyang katanungan tungkol sa mga coven kaya sabay silang umalis. Sinabihan niya si Pika na iwasan ang gulo at umalis ang dalawa. Habang lumalakad sila palayo, naiisip ni Pika kung magkaibigan ba talaga ang dalawang yon. Nang sila'y mag-isa na, binitawan ni Jin ang lahat ng formalidad at iginiit na malaman kung nasaan si Claude sa nakalipas na 2 taon.
Galit niyang sinabi sa kanyang apprentice na huwag nang tumakas muli at naging napakalinaw na si Jin pala talaga ang guro ni Claude. Pinuri ni Claude ang ganda niya at sinubukang suyuin siya ngunit hindi siya pinansin ni Jin. Pinapaalalahanan niya ito na binalik lang niya ang trabaho nito dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Nagpapasalamat si Claude at si Pika, na nagmamasid mula sa malayo, ngayon ay nagtataka kung sila ba talaga ay hindi sila magkaibigan. Napagtanto ni Pika na hindi pa rin niya alam kung ano ang coven kaya nagtataka siya kung ano ang gagawin. Nang sandaling yun, narinig niya ang isang tinig na humihingi ng tulong at natagpuan ang isang batang babae na somehow ay naipit sa loob ng pader. Ipinaliwanag ng batang babae na siya ay nadulas at nahulog at napunta dito. Lubos na naguluhan si Pika dahil hindi niya alam na posible yun. Sinubukan niyang tulungan sa pamamagitan ng paghila sa mga braso ng batang babae pero hindi siya makaalis. Sa wakas, nagawa ni Pika na iligtas siya at labis na nagpapasalamat ang batang babae. Tinawag niyang tagapagligtas si Pika at hindi maiwasan ni Pika na mapansin na ang batang babae ay talagang napakaganda. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Lo at ipinakilala naman ni Pika ang sarili niya. Inihayag ni Lo na siya rin ay isang estudyante sa unang taon na ikinagulat ni Pika dahil mukha siyang mas matanda. Nagkasundo agad sila at umaasa si Lo na mapunta sila sa iisang coven. Ito ang nagbigay kay Pika ng perpektong pagkakataon upang malaman kung ano nga ba talaga ang isang coven. Inamin niya na galing siya sa isang normal na paaralan kaya wala siyang ideya. Ipinaliwanag ni Lo na ang isang coven ay karaniwang isang klase sa Diana. Ang bawat coven ay binubuo ng 12 estudyante at isang guro at sila ay gumugugol ng 3 taon sa pag-aaral, pagkain at magkasama sa pamumuhay. Napagtanto ni Pika kung gaano ito kahalaga dahil makakasama niya ang mga taong ito sa susunod na 3 taon. Si Lo ay nasa Diana na mula pa noong gitnang paaralan kaya sinisiguro niya kay Pika na lahat ng narito ay mabait at masipag. Nakahinga ng maluwag si Pika nang marinig yun at naisip niya na nang sabihin ni Claude na aalagaan niya ang kanyang samahan, malamang ang ibig niyang sabihin ay ilalagay siya nito sa kanyang klase. Malapit nang ianunsyo ang listahan ng samahan kaya iminungkahi ni Lo na tingnan nila ang mga bulletin board at masayang sumunod si Pika. Sa daan papunta doon, hindi sinasadyang nabangga ni Pika ang isang estudyante at agad siyang humingi ng tawad. Dahan-daang hinawakan ng lalaki ang kamay niya at tinanong kung nasaktan ba siya bago iginiit na suriin siya ng maigi. Natarante si Pika at sinabing maayos lang siya. Sabi ng lalaki, salamat naman, dahil kung may nasaktan na kasing ganda niya, masamang mangyari yun. Halos matuno si Pika sa narinig na tinawag siyang maganda. Bigla na lang, ibinaling ng lalaki ang atensyon niya kay Lo at sinabing kasing ganda rin ito ng isang diyosa. Agad na pagtanto ni Pika na ang lalaking ito ay isang bolero lamang. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Libra at sinabi kay Lo na mag-usap sila muli mamaya. Pagkatapos ay pinulot niya ang isang panyo at sinabi sa babae na nalaglag niya ito. Hindi makapaniwalang pinanood ni Pika dahil wala namang nalaglag ang babae. Nandidiri si Pika at nagtataka kung anong problema niya. Sinabi sa kanya ni Lo na ang pangalan nito ay Libra at ito ang anak ng vice-principal. Hindi makapaniwala si Pika na ang vice-principal, na napaka-nakakatakot, ay may anak na ganito. Inamin ni Libra na nagsinungaling siya tungkol sa panyo at gusto lang niya magkaroon ng dahilan para makausap ang babae. Inabot niya at hinawakan ang kamay ng babae ngunit hinawakan siya ng babae at nagbanta na saktan ang ulo nito. Si Pika ay nagulantang at ibinunyag ni Lo na ito pala ay isang lalaking nagngangalang Castor. Galit na galit si Castor hindi dahil inakala ni Libra na siya ay babae, kundi dahil hinawakan siya nito ng marurumi nitong kamay. Siya ay sobrang maarte sa kalinisan at sinabi niya kay Libra na wawakasan niya ang buhay nito dahil sa paghawak sa kanya. Natuwa si Libra dito at sinabing kailangan humingi ng tawad ni Castor sa pagtawag sa kanya na marumi. Saktong mag-iinit pa ang sitwasyon, isang boses na may awtoridad ang nagpatigil sa kanila sa pag-aaway. Tumingala ang lahat at nagulat nang makita ang isang babae na umiindayog mula sa isang chandelier. Siya ay napaka-atleta na may katawang maskulado, at gumawa siya ng nakamamanghang pagpasok. Sinabi niya sa mga lalaki na masama ang pag-aaway dahil nakukuha nila ang atensyon ng lahat. Ang tunay niyang problema ay walang dapat na umagaw sa sentro ng atensyon mula sa kanya. Nakilala siya ni Libra bilang si Leo Regulus at siya'y nalibang sa kanyang dramatikong pagpasok.
Nagtataka siya kung bakit siya galing sa itaas at ipinaliwanag lang niya na ito ay para makakuha ng atensyon. Hindi man lang humanga si Castor at sinabihan siya na umalis na dahil nakaharang lang siya. Sinabi ni Leo na kung ipipilit nilang mag-away, kailangan niya silang pigilan sa paraang kinakailangan at mukhang handa ang dalawang lalaki na harapin siya. Samantala, kalmadong nagtataka si Lo kung ano ang pananghalian habang si Pika naman ay lubos na nababalisa. Naakala niya na si Diana ay puno ng mabait at masisipag na estudyante ngunit malinaw na hindi ito ang ipinangako sa kanya. Ganap na sumiklab ang sitwasyong ito habang ginagamit ng tatlong estudyante ang kanilang mahika laban sa isa't isa. Ginagamit ni Castor ang isang bagay na tinatawag na Eye of Themis na nagpapahintulot sa kanya na hulaan at iwasan ang mga atake nang hindi man lang nagbubukas ng kanyang mga mata. Ginagamit ni Castor ang kanyang Gemini Magic na tinatawag na Mirror Augment na lumilikha ng mga kopya ng kanyang sarili. Hindi magpapahuli si Leo kaya inilabas niya ang kanyang Leo Magic na tinatawag na Lion Queen at siya mismo ay lumundag sa labanan. Nagulat ang lahat na mukha siyang leon at sinira niya ang isa sa mga clone ni Castor. Nagpa siya si Libra na umatras dito nang makita niya ang kakayahan ni Leo. Walang mas natakot kay Pika habang nagpapasya siyang kailangan niyang lumayo sa mga taong ito sa susunod na 3 taon. Sa kasamaang palad, tinamaan siya sa ulo at sa wakas ay hindi na nakatiis si Lo. Tinamaan si Pika sa gitna ng kaguluhan at galit na galit si Lo nang makita niyang nasaktan ang kanyang tagapagligtas. Ibinuhos niya ang kanyang salamangka ng Taurus na tinatawag na Gugulana at lumaki siya at naging higanti. Ayaw na ayaw ni Castor sa ganitong uri ng salamangka at sinabi niyang ang lahat ng babae sa eskwelahang ito ay kakaiba. Habang nangyayari ang lahat ng ito, napansin ni Pika na malapit nang magpakita ng sobra si Lo at sumigaw siya. Isang babala, sinusubukan ni Lo na takpan ang sarili ngunit nawalan siya ng balanse at bumagsak. Takot na takot si Pika nang mapagtanto niyang babagsak ito sa kanya. Sa sandaling mukhang hindi na kayang lumala pa ang kaguluhan, dumating si Claude at sinabi sa lahat na hindi sila dapat magpakawala sa paaralan. Nagulat si Castor na makita si Claude dito at iginiit na malaman kung ano ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Claude na nandito siya para sunduin sila at iniangat niya sa ere ang mga manlalaban. Tinawag niya ang isang listahan ng mga pangalan kasama sina Castor, Libra, Leo, Lo, at Pika. Sinabi niya sa kanilang lahat na sila ay nasa Claude Coven na at sila ang kanyang mga estudyante. Lubos na kinagulat ni Pika nang malaman na sila ang makakasama niya sa susunod na 3 taon. Kasunod nito ay isang flashback na nagpapakita sa atin kung ano ang nangyari sa opisina ng punong guro. Sinabi ni Jen kay Claude na nauunawaan niya ang sitwasyon nito at bilang dating alagad, papayagan niya itong bumalik sa kanyang trabaho. Handa pa nga siyang ilagay si Pika sa kanyang coven. Gayunpaman, hindi basta-basta tatanggapin ng publiko ang kanyang pagbabalik. Kumakalat pa rin ang bulong-bulungan na tumakas siya sa labanan at pinaghihinalaan siya ng mga estudyante. Hindi na siya nasa dating posisyon kaya nagpa siya si Jean na bigyan siya ng pagsubok. Pinili niya ang mga estudyanteng may mataas na potensyal para sa kanyang coven ngunit bawat isa sa kanila ay medyo pilyo. Ang trabaho niya ay pagsamasamahin ng lahat ng 12 estudyanteng ito at tiyakin na bawat isa sa kanila ay makakapagtapos. Walang dapat na huminto sa pag-aaral at kung mabaigo siya sa pagsusulit na ito ay tatanggalin siya sa kanyang posisyon. Pagkatapos ay mabilis nating nakita ang iba pa niyang estudyante na kinabibilangan ni Arya. Balik sa kasalukuyan, nakita natin na tinanggap ni Claude ang hamon at naisip niya sa sarili na ito ang simula ng kanyang bagong buhay bilang guro. Sa kasamaang palad para sa kanya, habang nakatitig siya sa kanyang mga estudyante, bumalik siya sa anyo ng isang pusa. Ang coven ay nagtipon sa kanilang silid-aralan ngunit walang guro sa paningin. Lahat ay palingalinga na nalilito hanggang sa mapansin nila ang isang itim na pusa na nakaupo sa harap ng silid. Ilang estudyante ang nag-iisip na ito ay kaibig-ibig at ang iba naman ay nalilito lang kung bakit may pusa sa silid-aralan. Agad na alam ni Pika ang nangyari at hindi siya makapaniwala. Ipinaliwanag ni Claude sa kanya na naubos niya ang lahat ng kanyang mahika sa pagpapalutang kay Leo nang bigla itong bumagsak at kinailangan niyang maging pusa muli. Magalang na humiling si Claude na ibalik siya sa dati ngunit sobra na itong kabaliwan para kay Pika sa isang araw. Umalis siya nang sumisigaw at nagtataka ang lahat kung anong problema niya. Ito ang unang araw ng coven ni Claude ngunit dahil sa pagliban ni Claude, kinansela ang klase.
Kinaumagahan, sinubukan ni Lo gisingin si Pika ngunit gusto pa ni Pika matulog ng kaunti. Nagpasya si Lo na kargahin na lang siya papunta sa eskwela kaya nagbago siya ng anyo at binuhat siya. Nagpunta sila sa almusal at naroon na si Leo kasama ang kanyang eleganteng tsaa. Nabatid niya na sila ang gumagawa ng ingay na yun nang napakaaga pa. Galit siya dahil naistorbo ang kanyang eleganteng oras ng tsaa ngunit nagulat si Pika nang uminom siya. Ang kanyang tsaa parang isang barumbado. Pagkatapos ay patagang umalis si Pika para sa isang bagay na kailangan niyang gawin tuwing umaga bago matapos ng iba ang kanilang almusal. Hinanap niya si Claude na naghihintay ng matyaga tulad ng isang pusa at nagsimula ang ritual ng pagsipsip tuwing umaga. Sinabi ni Pika sa kanya na hindi niya na makaya ang paggawa nito tuwing umaga at nagtataka siya kung may iba pang paraan. Pagkatapos ay binalika ni Claude ang alam nila tungkol sa sumpa sa ngayon. Sa sandaling gumamit siya ng anumang seryosong mahika, siya ay nagiging pusa muli. Sa pagtatapos ng bawat araw, humihina ang mahika ng muling pagsilang ni Pika at siya ay nagiging pusa muli. Bukod pa rito, si Pika ay makakagamit lang ng kanyang mahika ng muling pagsilang minsan sa isang araw dahil kailangan niya matulog. Upang mapunan nito, ayaw ni Claude sa ganitong pamumuhay kaya ang tanging solusyon ay maging salamangkero ng unang klase si Pika bago siya magtapos. Walang ideya si Pika kung paano niya yun isasakatuparan kaya ipinaliwanag ni Claude ang sistema ng rango. May 4 na klase ng salamangkero at para maging kwalipikado sa unang klase, kailangan niyang pumasa sa taunang pagsusulit ng rating sa Royal Palace. Tanging PERCENT lamang ng mga salamangkero ang nakakaabot sa unang klase at isa lamang tao mula sa Diana ang nakamit ito sa kasaysayan ng paaralan. Sabi ni Pika na kahanga-hanga raw ang taong yon at casual na inihayag ni Claude na siya pala yon. Nagalit si Pika dahil aksidente niyang napuri ito. Sinabi ni Claude sa kanya na sa susunod na 3 taon, ang layunin niya ay maging nangungunang estudyante sa kanyang taon dahil yun lang ang daan patungo sa first class. Binalaan din niya ito na may patakaran si Diana kung saan ang pinakamababang 10% ay pinatalsik taon-taon kaya kailangan niyang maging maingat. Sumang-ayon si Pika na gagawin niya ang kanyang makakaya kaya sabay silang nagtungo sa paaralan. Sigurado si Pika na hindi siya mapapatalsik at handa na siyang simulan ang kanyang bagong buhay eskwela. Nakita ng tagapamahala ng dorm sina Claude at Pika na magkasamang lumabas ng isang silid at agad siyang humantong sa pinakamasamang posibleng conclusion, bumubulong tungkol sa mga iskandalo sa pagitan ng mga guro at estudyante. Nagsimula ang mga klase at mabilis na napagtanto ni Pika na lampas sa kanyang kakayahan ang mga ito. Sa mga pangkalahatang klase na binubuo ng mga estudyanteng mula sa ibang covens, isang guro na nagngangalang Bethel ang napakabilis magtalakay ng materyal. Hindi talaga makasabay si Pika at napansin niya na mahimbing na natutulog ang babaeng katabi niya. Sinubukan niyang gisingin ito ng tahimik ngunit nahuli siya ni Bethel at inutusan siyang sagutin ang isan. Tanong tungkol sa universal na gravitasyon. Nagpanik si Pika at humingi ng tulong ngunit ang natutulog na babae sa tabi niya ay nagising ng sapat lamang upang perpektong masambit ang tamang sagot at pagkatapos ay agad na nakabalik sa pagtulog. Nagulat si Pika at sinabi niya sa babae na napakatalino nito. Mangha ang guro sa sagot ng babae at galit niyang sinabi kay Pika na magsikap pa. Tulog na ulit ang natutulog na babae at labis na nahihiya si Pika. Ang babaeng ito ay nakasagot ng tama sa isang tanong kahit hindi pa lubos nagising habang si Pika ay hindi talaga makasabay. Sa klase ng praktikal na mahika ni Claude, inya-anunsyo niya na ang mga estudyante ay susuriin sa pamamagitan ng pagtingin. Ilang nilalang na tinatawag na lophorns ang kayang mahuli ng bawat estudyante sa loob ng 30 minuto. Inilarawan niya ang mga ito bilang cute ngunit mapaminsalang hayop na karaniwang napakahirap hulihin ng mga tao. Malinaw niyang ipinahayag na inaasahan niyang walang magiging problema ang kanyang mga mahuhusay na estudyante sa Diana at sigurado siyang walang sinumang babagal-bagal na hindi man lang makakahuli ng isa. Natatakot si Pika na baka isa siya sa mga taong yun at agad niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Pagkatapos ay nagsimula ang pagsubok habang pinakawalan ni Claude ang mga lophorns. Gumamit si Pika ng anima ng may kumpiyansa ngunit tila hindi mabilis ang lophorn at hindi kaya ng kanyang mga baging. Lumapit, ipinaliwanag ni Claude na ginagamit ng mga lophorn ang kanilang sungay upang makadetekta ng kapangyarihang mahika at agad silang umiiwas sa oras na maramdaman nila kahit kaunting bahagi nito.
Pinagmamasdan niya kung paano haharapin ng kanyang mga estudyante ang hamong ito. Isang babae na nagngangalang Hana ang gumamit ng kanyang mahika ng Scorpio upang maglabas ng nakakaparalisang lason na pumihil sa mga lophorn sa kanilang kinatatayuan. Napansin ni Claude na labis na epektibo ang kanyang salamangka ngunit ang collateral damage ay isang problema. Hindi nakatakas ang mga lophorns dito ngunit naparalisa rin ito ang ilan sa ibang estudyante. Isang lalaki na nagngangalang Tarf ang gumamit ng kanyang mahika upang bitagin ang maraming lophorns sa isang bagsakan. Swoop, nakamasid si Pika na namangha at sinusubukang alamin kung paano niya magagamit ang anima sa malawak na lugar. Kailangan niya itong gawin ng matalino para hindi makatakas ang mga lophorn bago pa niya ito maisaaktibo. Nahihirapan talaga siya at ang pagpapaalis sa kanya ay biglang sumagi sa isip niya. Pagkatapos ng oras, inihayag ni Claude ang mga resulta. Si Arya ang nanguna sa pamamagitan ng paghuli ng 10 lophorns. Para naman kay Pika, huling-huli siya at walang nahuli. Nataman siya ng ulo ng isang lophorn at nang magbalik ang kanyang diwa, ang 30 minuto. Nakatayo na, malakas na sinabi ni Claude sa kanya na ayos lang para marinig ng ibang estudyante. Pero sa totoo lang, galit na galit siya at tahimik siyang nagtataka kung ano pa ang ginagawa ni Pika. Sinabi niya sa kanya na magkakaroon sila ng remedial pagkatapos ng klase, at sa ganitong takbo, mapapatalsik siya. Pagkatapos ng klase, umupo si Pika mag-isa at masyado siyang mahigpit sa sarili niya. Unang araw pa lang niya at nahuhuli na siya. Akala niya ay kaya niyang gumawa ng mas maayos, pero ngayon ay hindi na niya may imagine na maging nangunguna sa batch niya. Talagang nagsimula na siyang mag-alala kung siya ay mapapatalsik. Para sa remedial lesson, dinala ni Claude si Pika sa isa sa mga obserbatoryo ni Diana pagkatapos ng klase. Nagtataka siya kung bakit hindi na lang nila ito ginawa sa opisina niya. Ngunit nang pumasok siya, lubos siyang nagulat. Nagpalabas si Claude ng mahika ng pagpapakita at levitation sa buong silid upang makalikha ng isang virtual na muling paglikha ng kalawakan. Ang mga bituin ay pumuno sa buong obserbatoryo at naisip ni Pika na ito ay napakaganda. Itinuro ni Claude sa kanya ang iba't ibang bituin, kabilang ang Deneb, Altair, at Vega. Pagkatapos ay itinuro niya ang malaking bughaw puting bituin at sinabi sa kanya na ito ay tinatawag na Pika, ang katulad ng pangalan niya. Si Pika ay maaaring mukhang isang bituin, ngunit ito'y sa totoo ay 2 bituin na umiikot ng napakabilis kaya't tila isa lamang ang mga ito. Ang ilaw na sabay nilang nililikha ay sinasabing 20,000 beses na mas maliwanag kaysa sa araw. Sabi ni Claude na ang punto ay kahit na ang isang bituin ay makagawa lamang ng ganito karaming ilaw, 2 na magkasama ay makakagawa ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Agad na nag-emosyon si Pika nang mapagtanto niyang sinusubukan siyang pasayahin nito. Nagtataka siya kung sinasabi nito sa kanya na magiging maayos siya dahil hindi siya nag-iisa. Nagpanik si Claude at agad itong itinanggi, na sinasabing halata namang hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Nagsimulang tumawa si Pika sa kung gaano ito naguluhan at hiningi ni Claude na malaman kung ano ang nakakatawa. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pagtawa at naisip niya sa sarili na hindi niya inaasahang ipagtatanggol siya ni Claude ng ganito. Sa unang pagkakataon, tunay siyang naniniwala na maaari siyang maging isang unang klaseng salamangkero kasama si Propesor Claude sa kanyang tabi. Mabilis na bumalik si Claude sa kanyang pagiging guro at sinabi sa kanya na tapos na ang kalokohan. Ipinaalam niya sa kanya na hindi siya uuwi hanggat hindi siya nakakahuli ng 12 lophorns. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Claude kay Principal Jean at tinanong nito kung paano ang kanyang unang linggo sa pagbabalik. Sa trabaho nagpunta, sabi ni Claude na lahat ng estudyante niya ay mababait na bata na masisipag mag-aral at mahinahong mga tao. Kakaiba ito para kay Jean dahil iba-ibang bagay ang naririnig niya. Tila, si Aris ay natutulog sa bawat klase at si Leo Regulus ay palaging inaagaw ang podium para lang mapansin. Si Libra ay nanliligaw sa mga babaeng instruktor at si Lothorus ay sinisira ang mga kagamitan gamit ang kanyang matinding lakas. Hindi makapaniwala si Claude na nalaman niya at sinabi ni Jean na marami pang problema. Marami sa mga estudyante sa kanyang coven ay may problemang tahanan o problematikong mahika at sila ay tahimik lang muna sa ngayon. Ipinapalam din niya na ang mga tao sa paligid ng eskwelahan ay nagsimula ng tawagin ang kanyang coven na Pandora's Box bilang babala sa iba na huwag silang pakikitunguhan.
Sa tingin ni Claude ay magandang pangalan yun ngunit hindi natutuwa si Jean. Sinasabi niya na ang pinakamalaking problema ngayon ay si Castor Gemini. Ipinaliwanag ni Jean na si Castor ay nasa dibisyon ng Diana Middle School dati. Siya ay isang batang problema na mabilis makipag-away at nagiging sanhi ng matinding pisikal na komprontasyon sa ibang estudyante. Inihayag ni Jean na sa kung anong dahilan, si Castor ay lumiliban lamang sa mga klase ni Claude. Sinusubukan ni Claude na magsalita tungkol sa pagpapahalaga sa individual na inisyatiba ngunit pinutol siya ni Jean. Pinaalalahanan niya ito na kung ipagpapatuloy ni Castor ito, babagsak siya at patatalsikin sa paaralan. Tinanong niya pagkatapos si Claude kung nakalimutan nito ang kondisyon para sa kanyang muling pagpasok, nilinaw na nakasalalay ang kanyang trabaho. Maya-maya, nabigla si Pike nang marinig na matatanggal sa trabaho si Claude kung kahit isa lang sa mga estudyante niya ang babagsak. Wala nang pagpipilian si Claude kaya kailangan niyang dalhin si Castor sa klase niya sa hapon anuman ang mangyari. Itinuro ni Pike na medyo nakakatakot si Castor kaya nagtataka siya kung bakit pa ito tumatanggi na. Dumating. Naalala ni Claude ang una nilang pagkikita at naaalala niyang galit na galit si Castor matapos siyang makita. Napansin ni Claude na kakaibang mapaghimagsik si Castor simula pa noong una nilang pagkikita. Hindi niya talaga maisip kung anong dahilan para kamuhian siya ni Castor ngunit maraming maiisip si Pike. Sabi niya na si Claude ay bastos, masungit, at wala talagang dahilan para magustuhan siya ng kahit sino. Nagulat si Claude nang marinig na siya ay ganoon kadaling kamuhian at nagpasya siyang kailangan lang niyang iparamdam kay Castor na isa siyang mabait na guro. Sa sandaling yun ay dumating si Lo at tinanong ni Claude kung alam nito kung nasaan si Castor. Maingat na nakinig si Lo at sinabing may naririnig siyang nag-aaway sa malayo kaya marahil doon siya. Nagulat si Pike dahil hindi siya makapaniwala na yun ang paraan para matuntun ang taong ito. Sinundan nila ang mga tunog at nakita si Castor na kasing nakakatakot gaya ng dati, nakatayo sa harap ng isang taong kanyang sinaktan. Nagtataka si Castor kung bakit siya tinitingnan ng lahat at takot na takot si Pike sa kanya. Tiningnan ni Claude ang lalaking nawala ng malay at mariing tinanong kung bakit ito ginawa ni Castor. Sinabi ni Castor na may ginawang hindi nararapat ang lalaki kaya tinumbasan niya lang ang ginawa. Nagpasya si Claude na baliwalain na lang dahil may pagkukulang din ang kabilang panig ngunit siya. Binalaan si Castor na mapapatalsik siya kung patuloy siyang makikipag-away. Galit na galit si Castor kaya sinabi niya rito na sige, patalsikin na siya. Nagpakabait si Claude at sinabi niya na hindi niya patatalsikin si Castor dahil estudyante niya ito. Idineklara niya na nasa panig siya ni Castor anuman ang mangyari. Hiningi niya kay Castor na pumasok sa klase ngayong hapon at ipinangako niya na sulit ito. Kagulat-gulat na sumang-ayon si Castor at nakahinga ng maluwag si Claude. Gayunpaman, nilinaw ni Castor na papasok lamang siya sa klase kung magbibitiw si Claude. Pilit na tumawa si Claude habang sinasabi niyang nakakatawa si Castor ngunit halata kay Pike na malapit na itong mawalan ng pasensya. Nagpasya si Pike na may kailangan siyang gawin ngunit inunahan siya ni Lou. Lumapit si Lou at direktang sinabi kay Castor na kailangan niyang pumasok sa klase. Sinabi ni Castor sa kanya na lumayo dahil masyado siyang malapit at ayaw niyang may humihipo sa kanya. Tumanggi si Lou at sinabing pipilitin niyang isama siya sa klase kung kinakailangan. Sinabi ni Castor na nakakainis siya ngunit ipinaalala ni Lou na dati napakabait niya. Sinabi ni Castor na matagal nang nakalipas yun at idinedeklara niyang hinding-hindi na siya. Klase. Sa kabila ng lahat, dumating pa rin si Castor bandang hapon ng araw na yun. Inanunsyo ni Claude na ang klase ngayon ay kinabibilangan ng pag-akyat sa bundok upang mangolekta ng halamang gamot na tinatawag na mandrake. Halatang galit na galit si Castor at pinasalamatan siya ni Lou sa pagdating. Tumugon siya at sinabing yun ay dahil lamang sa hindi siya tumigil sa pagdaldal tungkol dito. Bago sila umalis, pinaalalahanan ni Claude ang lahat na huwag gumawa ng pabaya na desisyon o pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Nagkasama sa isang grupo sina Pika, Lou, at Castor at sinubukan ni Lou na papaghanapin si Castor ng halamang gamot. Nag-aatubili siya kaya't hinikayat siya ni Lou sa pamamagitan ng pagbuhat sa punong kanyang sinasandalan. Habang sila ay naghahanap, nahihirapan si Pika sa lahat ng duming dumidikit sa kanyang uniforme. Binigyan siya ni Castor ng tela at sinabi sa kanya na mamamantsa ang dumi kung hindi niya ito lilinisin. Nabigla si Pika at napaisip siya kung hindi naman pala ganoon katakat si Castor.
Kaya pala siya ay maalalahanin at mayroon pa nga siyang cute na panlasa. Agad siyang nakatanggap ng nakamamatay na tingin mula rito at mabilis niya itong binawi. Tiningnan ni Claude ang kanilang grupo at halata namang ginagawa niya ang lahat para maging palakaibigan at madaling lapitan. Sinasabi niya kay Castor na natutuwa siya na dumalo ito sa klase at nag-aalok na tumulong sa anumang bagay. Aliw na aliw si Pika dahil nakikita niya kung gaano siya kahirap magpanggap na mabait. Sa kasamaang palad, hindi kumbinsido si Castor. Sinabihan niya si Claude na tumigil na sa pagpapanggap dahil nababasa na niya ito. Galit na galit si Castor kay Claude at tinatawag niya itong kadiri. Sabi niya, pumunta lang siya dahil pinilit siya ni Lo at hindi na siya babalik bukas o kailanman. Hindi nagustuhan ni Claude ang tono nito pero pinaalalahanan siya ni Pika na huwag magpadala sa galit. Sabi niya, kailangan pa rin itong magpanggap na mabait pero napagtanto ni Claude na ang pagganap sa mabait. Hindi magwo-work dito ang guro. Kailangan niyang kausapin si Castor ng diretso o hindi niya ito maiintindihan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Claude at diretso niyang tinanong si Castor kung ano ang hindi niya nagustuhan sa kanya. Nagulat si Castor na hindi naaalala ni Claude ang nangyari ngunit tinukoy niya na marahil hindi lang yun gaanong mahalaga para sa kanya. Iginiit ni Claude na malaman kung ano ang sinasabi niya kaya pinaalalahanan siya ni Castor na tumakas siya. Noong araw ng pag-atake ng kulto, iniwan ni Claude ang mga estudyante at hindi na bumalik. Bago pa makasagot si Claude, nakita ni Lo na may kagalakan ang tila mahiwagang damo at nagmadali. Upang kunin yon, nawalan siya ng balanse at malapit nang mahulog sa sapa. Agad na nag-react si Castor at sumigaw na kumapit sa kamay niya. Inabot niya ito upang tulungan ngunit ginamit ni Lo ang kanyang kapangyarihan ng Tauros upang hindi mahulog. Ayos lang siya ngunit si Castor ang nahulog sa tubig. Nagmamadali ang lahat upang tulungan siya ngunit huli na ang lahat. Napakatindi ng agos at siya ay tinangay. Sabi ni Castor na masama ito dahil may mangyayari na gusto niyang iwasan. Kalaunan ay natagpuan siya ng iba sa ibaba ng agos at nagulat sila na si Castor ay ganap na nagbagong anyo. Si Castor ay nagbagong anyo at naging isang babae at naaalala siya ni Claude. Nagtataka si Pika kung ang mga Gemini ay may kakayahang magbagong anyo ng ganito ngunit nawalan ng imik si Claude. Sa halip na pagiging masungit at mapanlaban bilang isang lalaki, si Castor ay isa ng masayahin at madaling pakisamahan na babae. Nagulat si Pika sa dramatikong pagbabago kaya nagtataka siya kung ito ba talaga si Castor. Ipinaliwanag ni Lo na ang pangalan niya talaga ay Pollux. Ipinaliwanag ni Pollux na siya at si Castor ay talagang kambal na nagbabahagi ng iisang katawan. Tuwing nahahawakan si Pollux ng isang lalaki, lumalabas ang personalidad ni Castor. Pero, kapag nahawakan ng isang babae si Castor, ang personalidad ni Pollux ang lumalabas. Nahawakan ni Lo si Castor bago pa man siya tanggayin kaya nandito si Pollux. Nagtataka si Pika kung ito ba ay isang bagay na pang Gemini ngunit sinabi ni Pollux na ang partikular na mahika na ito ay natatangi sa kanila. Nag-alok siyang ipakita kay Pika ang aktwal na mahika ng Gemini at ginamit niya ang Mirror Augment. Ang spell na ito ay sumusuri sa uniforme ni Pika at nagbibigay kay Pollux ng perpektong kopya. Namangha si Pika at ipinaliwanag ni Pollux na ang kanyang light magic ay kayang suriin at kopyahin ang mga bagay. Doon naman, sinabi ni Claude sa lahat na bumalik sa pagtitipo ng halaman ngayong alam na nila na ligtas ang mga Gemini. Siyempre, humingi siya ng tulong kay Pollux para humanap din ng mga halaman. Pagkatapos ay ikinagulat ni Pollux ang lahat nang ilabas niya ang isang clone ng kanyang sarili na mayroon ng halamang mandrake. Nagulat si Claude dahil ito ang nasa bulsa niya at nagtataka siya kung paano ito nakuha ni Pollux. Ibinunyag ni Pollux na nilinlang niya pala ito. Sabi niya, masaya ang kanyang mahika dahil kaya niyang ibaluktot ang liwanag at maging hindi nakikita. Ang ginawa niya ngayon ay gumawa siya ng kopya ng kanyang sarili sa sandaling lumingon ang lahat habang nagpapalit siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang light magic habang nagpapanggap na kinokopya ang uniforme at pinanakaw sa kopya. Ang lalagyan ng halaman mula sa balabal ni Claude. Nalaman ni Claude kung paano niya eksaktong nagawa iyon at humanga si Pollux. Pagkatapos, tinanong niya kung maaari na siyang umuwi dahil natapos na niya ang gawain. Sabi ni Claude na siyempre hindi dahil nandaya siya at sinabi niya rito na isa uli yun. Hinamon siya ni Pollux na bawiin yun sa pamamagitan ng lakas ngunit pinaalalahanan siya ni Claude na hindi siya maaaring gumawa ng anumang pagkilos na mapilit sa kanyang mga estudyante.
Pagkatapos, sinabi ni Pollux ang isang bagay na mas matindi ang epekto habang lumalala ang sitwasyon. Sinabi niya rito na napakabait niya at malinaw na nagmamalasakit sa kanyang mga estudyante ngunit hindi siya nagdadalawang isip na iwanan sila kapag dumating na sa punto. Nagtataka siya kung bakit ang isang katulad niyon ay nagtuturo pa rin. Napagtanto ni Cloud na kinamumuhian niya ito dahil sa nangyari noong araw na yon tulad ni Castor. Nalilito si Pika dahil naririnig na naman niya ang tungkol sa pag-iwan ni Cloud sa kanyang mga estudyante sa ikalawang pagkakataon. Hindi niya ito pinaniwalaan noon ngunit ang tsismis na binanggit ni Arya tungkol sa pagiging duwag nito sa panahon ng pag-atake ng kulto ay tila nagiging totoo na. Lumapit si Lo at mahinahong sinabihan si Pollux na ibalik ang halaman kay Cloud. Sinabi niya na gusto niyang maghanap ng isa kasama niya at gustong tumulong ni Pika. Nanatiling seryoso si Pollux habang napag-alaman niyang kinakampihan ng ibang babae siya. Sinabihan niya pagkatapos ang mga ito na iwanan silang mag-isa ni Castor mula ngayon. Humiling siya ng paumanhin sa pagkaantala ng klase at pagkatapos ay naglaho. Agad na hiniling ni Pika kay Cloud na sabihin sa kanya kung totoo ang bulong-bulungan tungkol sa pagtakas nito. Tumanggi siyang maniwala rito ngunit gusto niyang marinig ang katotohanan mula rito. Ipinaliwanag ni Cloud na 2 taon na ang nakalipas, noong nagtuturo siya rito, nasa middle school division si Pollux sa Diana. Hindi siya kasama sa coven ni Cloud ngunit labis siyang humahanga rito. Noon din, siya ay napakabait at masayahing tao. Gayunpaman, inamin ni Cloud na sa araw ng pag-atake, iniwan niya sila at ang iba pang estudyante habang sila ay nagmamakaawa ng tulong. Nagtataka lang si Pika kung bakit niya yun ginawa at sinabi ni Cloud na humihingi siya ng tawad ngunit hindi pa niya ito masasabi sa kanya. Siyempre, gusto niyang malaman kung bakit hindi niya masabi ngunit sinabi lang niya na ito ang kanyang pasanin. Kapag naayos na ang isyu, sasabihin niya ang lahat ng gusto niyang malaman. Sinabi niya sa mga babae na manatili sa kanilang kinalalagyan habang hinahanap niya si Pollux. Bago siya umalis, sinabi niya na nasa unahan ang ipinagbabawal na lugar at binalaan niya sila na huwag maglakad-lakad doon. Naiwang pinag-iisipan ni Pika na totoo ang bulong-bulungan at talagang nabigla siya. Pagkatapos noon, may mga mababang anino sa malayo at parang may isang taong pinipigilan sa isang puno. Tiningnan ng mas malapitan ni Pika at napagtanto niyang may mali. Kahit sinabi ni Cloud na huwag silang pumasok sa ipinagbabawal na lugar, hindi nila kayang panuorin lang na may masaktan. Sinuwi nila ang utos at tumakbo sila upang iligtas ang tao. Sa kasamaang palad, sa sandaling lumapit sila, bigla silang hindi nakagalaw. May malagkit na humahawak sa kanila sa kanilang kinatatayuan at napagtanto nilang ang tao ay isa lang. Isang manikang kahoy. Pagkatapos nyon, tila nagtaka si Pollux kung ano ang ginagawa nila at sinabi ni Pika na dumating sila para hanapin siya. Ibinunyag ni Pollux na ang nakasabit na figura ay isa palang pang-akit. Ito ay isang pang-akit na inihanda ng isang halimaw na ginagamit ito para mang-akit ng mga tao. Naramdaman ni Pollux ang panganib kaya sinabi niya sa lahat na kailangan nilang tumakbo. Bago pa sila makatakas, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na insekto. Lubos na nandidiri si Pika at sinugod ng insekto si Pollux. Sinabihan ni Pika si Pollux na tumakbo, at dahil dito ay nahagip si Pika ng mga kuko, ngunit nagtaka si Pollux kung ano ang mangyayari sa kanila. Ipinahayag ni Pika na pipigilan nila ang halimaw hanggang dumating si Cloud. Nagtataka si Pollux na kayang manatiling kalmado ni Pika para mag-isip ng maayos kahit na kanina lang ay natatakot siya kay Castor. Nang sandaling yon, sinabi ni Pika kay Pollux na mag-ingat dahil umaatake ang insekto. Agad na ginamit ni Pollux ang kanyang Gemini magic at tuluyang sinira ang insekto. Inanunsyo niya na walang silbi ang pagtawag sa mahina nilang guro. Sinabi niya na huwag mag-alala dahil siya ang poprotekta sa lahat. Pinalaya ni Pollux ang mga babae at sinabi ni Pika na kahanga-hanga siya. Hindi siya makapaniwala na kasing edad lang niya si Pollux at sinabi ni Pollux na itigil ang mga papuri. Darating. Nagtataka si Pika kung kaya rin ni Castor gamitin ang parehong mahika pero sinabi ni Pollux na hindi magaling sa mahika ang kapatid niya. Iniisip ni Pika na medyo astig ang mahika ng pagpapalit ng katawan at mukhang napakasaya. Sang-ayon si Pollux at sinabing maraming tao ang nag-iisip na kakaiba ito pero gusto niya talaga ito. Magkasama sila ni Castor sa katawang ito simula nang ipanganak sila kaya normal lang ito para sa kanila. Nagtataka sina Pesta at Lo kung nasaan siya dahil napakadilim.
Takot na takot ang ibang mga babae nang makita na naiipit siya sa loob ng bibig ng isang halimaw. Pagkatapos, lumala ang sitwasyon dahil lumitaw pa ang ilang insekto. Malapit, nakikita nating nakikipaglaban din si Cloud sa mga insekto. Nakikita niyang may ginagamit na mahika sa malayo at iniisip niya kung ito ay galing kay Pollux. Hindi maaaring payagan ni Cloud ang sarili niyang maging pusa muli ngayon kaya hindi siya makagamit ng malalaking spell. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay dahil malinaw na mayroong nasa panganib. Balik sa mga babae, sabay-sabay silang gumagamit ng kanilang mahika at nagsimulang lumaban. Natalo nila ang maraming halimaw ngunit patuloy pa rin ang alon ng mga insekto. Nagtataka si Pika kung ano ang dapat niyang gawin dahil sa ganitong bilis ay magtatapos ang kanilang mga buhay. Si Lo ay napilitang bumalik sa kanyang mas maliit na anyo kaya inaamin niya na ang kanyang pagbabagong anyo. Ginamit ang sobrang lakas at halos hindi na siya makagalaw. Nakita ni Pollux na nasa panganib siya kaya sinubukan niyang tumulong ngunit siya ay nahuli. Sa kabutihang palad, isa lang pala itong clone at inaalis ng totoong Pollux ang isa pang insekto. Isang pagtingin sa patch ang nagpakita kung ano ang nangyari matapos iwan ni Cloud ang lahat ng mga estudyante. Lahat sila ay takot na takot at gumawa ng pangako si Pollux kay Castor. Mula noon, ipinangako niyang protektahan ang lahat at magpakalakas. Ipinakita ni Pollux ang ilan sa kapangyarihang yun at inaalis niya ang marami pang insekto. Sa loob ng kanilang pinagsamang katawan, nararamdaman ni Castor na nasa panganib si Pollux at sinigawan niya ito. Umurong dahil halos naubusan na siya ng kapangyarihan ng salamangka. Pinatatahimik siya ni Pollux dahil abala siya ngayon. Galit na galit si Castor at sinabi niya sa kanya na lumalabis na siya. Tumanggi si Pollux na umurong dahil ayaw niyang iwanan ng sinuman. Kailangan niyang protektahan ang lahat at lalaban siya gamit ang lahat ng salamangka niya. Sa kasamaang palad, labis niyang pinilit ang sarili at tuluyan siyang naubusan ng salamangka. Isang insekto ang malapit ng kumitil sa kanyang buhay ngunit dumating si Cloud sa tamang oras para iligtas siya. Humihingi siya ng paumanhin sa pagkahuli at hindi makapaniwala si Pollux na narito siya. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito dahil dapat ay duwag ito. Simpleng tinakpan siya ni Cloud at sinabing poprotektahan niya siya sa pagkakataong ito. Nagtataka si Pika kung ano ang mga insektong ito kaya ipinaliwanag ni Cloud na ang mga nilalang na ito ay tinatawag na naglalakad na kagubatan. Nagkukubli sila bilang mga puno at sumasalakay sa mga tao gamit ang Larisenador slime. Kung minsan, sabay-sabay silang sumasalakay sa mga nayon sa malaking bilang at malaking problema sila. Takot na takot si Pika habang parami ng parami ang lumilitaw na insekto at ipinaliwanag ni Cloud na ang mga sigaw ng mga insektong natalo na ay nakakaakit pa ng mas marami sa kanila. Sinasabi ni Cloud sa mga babae na napakahusay nilang nakapagtiis at ipaubaya na lang sa kanya ang nalalabi. Tinitingnan niya ang lahat ng insekto at idineklara na hindi niya hahayaang makatakas ni isa man. Pagkatapos, ginagamit niya ang kanyang mas malakas na mahika ng Sagittarius na tinatawag na Anmebo. Ang atake ay talagang nakamamangha at maging si Pollux ay hindi mapigil ang masabi na ito'y maganda. Siya ay nabighani at naaalala niya ang mahikang ito. Nang araw na pumasok siya sa Diana, ginamit ito ni Cloud at siya ay nabighani sa sandaling makita niya ito. Ito ang mahikang higit niyang minamahal kaysa anupaman at ito ay kay Cloud. Matapos lipulin ni Cloud ang bawat isa sa mga insekto, sinabi niyang titingnan niya kung mayroon pa. Sinabi niya sa lahat na huwag silang magtangkang lumayo sa pagkakataong ito at doon natin nakita kung ano talaga ang nangyayari. Ibinulong niya kay Pika na malapit na siyang bumalik sa pagiging pusa at siya na ang bahala rito. Gayunpaman, bago siya mawala, humarap siya kay Pollux at ginawa ang isang bagay na matagal na niyang kailangan gawin. Humingi siya ng tawad kina Pollux at Castor sa pag-iwan sa kanila noong araw na iyon. Kinikilala niyang totoo na iniwan niya sila sa isang nakakatakot na sitwasyon at siya ay hindi nagdahilan para sa kanyang sarili. Nagulat ang mga babae dahil halata ang pagsisisi niya. Hinihiling niya sa kanila na bigyan siya ng isa pang pagkakataon at nangangako siyang gagawin ang lahat para mapanatiling ligtas ang kanyang mga estudyante sa pagkakataong ito. Pagkatapos, nahihiya siyang nagpaalam at mabilis na umalis bago pa siya makita ng sinuman na maging pusa. Ang mga salitang ito ay halatang nagkaroon ng epekto kay Pollux dahil nagtaka siya kung anong problema sa lalaking iyon. Pusa na naman si Cloud at masaya siya na walang nakakita sa kanyang pagbabago.
Sinabi ni Pika kay Pollux na malamang ay may mga dahilan si Cloud sa nangyari kahit hindi niya ipaliwanag pa. Nagtataka si Pollux kung bakit hindi niya maipaliwanag ang mga ito ngunit hindi alam ni Pika. Ang alam niya ay iniligtas sila ni Cloud ngayon. Siya ay nagmadaling pumunta dito ng napakabilis kaya't ang kanyang balabal ay lubos na napyunit sa bilis ng kanyang pagtakbo. Kaya naman sinabi ni Pika na susubukan niyang pagkatiwalaan muna ito. Pinahahalagahan naman ni Pollux ang pagtulong niya sa kanila sa pagkakataong ito ngunit hindi niya malimutan ang madaliang pag-iwan sa kanila noong araw na yun. Gayunpaman, marami siyang tanong na kailangan ng kasagutan. Mayroong hindi kapani-paniwalang kapangyarihan si Cloud kaya nagtataka siya kung bakit siya tumakbo noon. Ipahayag niya na gusto niyang malaman mismo kung anong klaseng tao talaga siya. Kaya naman simula sa araw na ito, sisimulan na niyang magpakita sa klase ni Cloud. Masaya ang lahat na marinig yun ngunit nagulat si Pika nang magtaka siya kung anong nangyari sa pusa. Masayang-masaya si Cloud na naayos ito ngunit may iba pa siyang iniisip. Hindi dapat mayroong mga mahikang insekto sa paligid dito kahit sa forbidden area. Malapit, may isang lalaking naiinis dahil inalis ni Cloud ang lahat ng kanilang mga insekto sa pagmamanman. Hindi siya makapaniwala na talagang bumalik na si Cloud at nagtataka siya kung dapat ba nilang wakasan ang kanyang paglitaw. Sinabi ng pinuno nila na hindi dahil hindi si Cloud ang kanilang target. Pinaalalahanan niya ang lahat na ang taong talagang hinahanap nila ay ang babaeng kayang gumamit ng mahika ng muling pagsilang na nagngangalang Pika. Kalaunan, inanunsyo ni Cloud sa klase na gagamitin nila ang mga halamang gamot na kanilang nakolekta upang gumawa ng mga potion na magpapataas ng kanilang lakas ng mahika. Naiisip ni Pika kung paano nagsimulang pumasok si Castor sa klase pagkatapos ng insidente sa kagubatan na isang malaking pagunlad. Gayunpaman, aabutin pa rin ng matagal bago magkaisa ang lahat ng mga kakaibang estudyanteng ito. Nagrereklamo na si Libra na masyadong masikip dahil sa dami ng mga lalaki sa paligid at nagtatanong siya. Castor na lumipat kay Pollux para sa kanya. Tinanong ni Leo si Cloud kung pwede niyang idagdag ang isang baboy ramo na kakakuha lang niya sa kaldero at sinabi ni Cloud sa kanya na ibalik ito sa gubat. Sinubukan ni Pika na pag-aanin ang kalooban sa pamamagitan ng pagsasabing ihulog na lang nila lahat at mag-hotpot party, ngunit agad itong pinigilan ni Cloud. Napansin naman ni Pika na tila medyo malungkot si Arya tungkol sa isang bagay ngunit hindi sinabi ni Arya kung bakit. Kalaunan sa araw na yon, may regular na magic training si Pika pagkatapos ng klase kasama si Cloud at lubha siyang nahihirapan sa mga lophorn. Paparating na ang midterms at binalaan siya ni Cloud na babagsak siya kung hindi man lang siya makakahuli ng isa sa mga ito. Puna ni Pika na palaging nadarama nito ang mahika niya sa pamamagitan ng mga sungay nito at tumatakas bago pa siya makagawa ng anuman. Nagsimula siyang magtaka kung ang anima ay hindi lang angkop na mahika para sa ganitong uri ng gawain. Sabi niya na kung sana ay makakagamit siya ng ibang uri ng mahika, mas magiging madali ang lahat. Agad siyang itinuwid ni Cloud at sinabing ang problema ay hindi pa niya lubos na nauunawaan kung paano gamitin ang anima. Sinabi niya sa kanya na ang isang matalinong salamangkero ay makakahanap ng di mabilang na paraan para gamitin ang kanilang mahika. Makakaisip sila ng makabagong pamamaraan para malampasan ang kanilang mga limitasyon. Idineklara ni Cloud na yun ang kinakailangan para maging isang mahusay na salamangkero. Lubos siyang nasiyahan sa kung gaano katalino ang dating yun kaya sinabi niya kay Pika na dapat siyang kumuha ng tala. Nagtataka si Pika kung paano siya magpapanibago at ginamit ni Cloud ang mahika ng Aquarius bilang halimbawa. Nagbibigay daan ito sa gumagamit na manipulahin ang tubig at baguhin ang anyo nito. Ang mga ideya ng gumagamit bilang isang salamangkero ang siyang nagpapagana nito. Sinabi niya na medyo advanced na si Arya sa kanyang mahika at iminungkahi niya na humingi si Pika ng payo sa kanya. Ang naiinis na tingin sa mukha ni Pika ay nagsabi sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Ipinaliwanag ni Pika na hindi siya tuturuan ni Arya ng walang pagrereklamo at pagpapahirap sa kanyang buhay. Nilinaw din niya na hindi sila magkaibigan, kundi magkaaway. Naalala niya muli ang lahat ng pagkakataon na madali lang natutunan ni Arya ang isang bagay na pinaghirapan naman ni Pika. Palaging kumikilos si Arya na parang pinakamadaling bagay yun sa mundo habang ipinagdiriwang ng lahat sa paligid niya ang kanyang henyo. Palaging mas mahusay si Arya kaysa sa kanya at lubos itong ikinagagalit ni Pika. Sinabihan siya ni Cloud na isantabi ang kanyang pagmamataas dahil dapat niyang gawin ang lahat ng makakaya niya ngayon.
Alam ni Pika na tama ito dahil kailangan niyang lumakas. Parehong mas mahusay si Pollux at si Arya kaysa sa kanya ngunit kailangan niyang talunin silang lahat kung gusto niyang maging unang klase. Agad niyang nilunok ang kanyang pagmamataas at pinuntahan si Arya. Nilapitan ni Pika si Arya at hiniling na turuan siya ng sikreto sa paggamit ng mahika ng Aquarius. Nagkunwari si Arya na nag-iisip at nagtanong kung dapat niya nga ba. Inakala ni Pika na hindi ang sagot kaya nagpasalamat siya bago lumiko upang umalis. Pagkatapos ay sinabi ni Arya na tuturuan niya talaga siya pero sa isang kondisyon lang. Kailangang magpapipose si Pika habang tinitingnan siya ng malungkot na mga mata at sabihing turuan niyo po ako binibining Arya. Nandidiri si Pika at alam niyang pinaglalaroan lang siya ni Arya kaya hindi niya iniisip. Talagang gagawin niya ito. Gayunpaman, naisip ni Pika sa sarili na wala ito kumpara sa halik sa puwit na kailangan niyang gawin tuwing umaga. Pumosisyon siya at ginawa ang buong bagay nang walang pag-aatubili. Tupad sa kanyang salita, sinabi ni Arya kay Pika na sumama sa kanya. Dinala siya ni Arya sa paliguan ng eskwelahan at nagbabad sila sa mainit na tubig sa loob ng isang buong oras. Naiinip na si Pika at nagtataka siya kung ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa mahika ng tubig. Nagbigay si Arya ng napakakumbinsing paliwanag tungkol sa kung paano pinasisigla ng pagligo ang sympathetic nervous system at nagbibigay daan para sa malawak at madaling umangkop na pag-iisip tungkol sa mahika. Agad niyang sinabi na nagbibiro lang siya at inamin na gusto lang niyang maligo at walang saysay ang lahat ng ito. Galit na galit si Pika ngunit inihayag ni Arya na wala talagang trick sa paggamit ng mahika ng Aquarius. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mahika ay ginagawang anumang hugis na naiisip niya ang tubig. Ang susi ay ang obserbahan at hawakan ang mga hugis na gusto mong likhain. Pagkatapos, imemorya mo ang kanilang istruktura ng paulit-ulit sa pamamagitan ng pag-uulit. Maganda siyang nagpakita ng kahusayan at may napagtanto si Pika na mahalaga. Palagi niyang iniisip na si Arya ay isang likas na henyo ngunit lumalabas na nagsisikap siya. Napakahirap marating ang kinalalagyan niya. Nagpasalamat si Pika at sinabing susubukan niya. Pagkatapos ay tinanong ni Arya kung bakit ganoon na lang ang pagsisikap ni Pika at sinabi ni Pika na gusto niyang matutong manghuli ng mga lophorn. Siya lang ang tanging hindi nakahuli sa klase at nakakahiya talaga. Tinukso siya ni Arya at sinabing gusto lang niya ng papuri mula sa mahal niyang si Claude. Bago pa man makatanggi si Pika, nagmungkahi si Arya ng isang kompetisyon. Magkikita sila sa bundok sa loob ng isang linggo at titingnan kung sino ang makakahuli ng pinakamaraming lophorn sa loob ng isang oras. Ang matatalo ay magiging katulong ng mananalo sa loob ng isang araw. Agad na idineklara ni Pika na kailangan niyang manalo at tinanggap niya ang hamon. Pagkatapos ay may mabilis na pagbabalik-tanaw na nagpapakita na inaya ni Arya si Pika na magbonding pagkatapos ng klase. Patuloy siyang tinatanggihan ni Pika dahil sa mga remedial na aralin na kasama niya si Claude. Bulong ni Arya sa sarili na napaka-boring ng mga bagay-bagay nitong huli. Sinimulan ni Pika ang kanyang pagsasanay at di naglaon, dumating na ang araw ng paligsahan. Naroon si Claude at nagtataka siya kung bakit ang isang simpleng hiling ng payo ay naging isang ganap na paligsahan. Nagtataka siya kung talagang iniisip ni Pika na kaya niyang manalo. Sabi ni Pika na panuorin lang siya at sinabi sa kanya na masdan ang mga bagong kakayahan na kanyang natutunan. Sarili niya, nagsisimula ang paligsahan at si Arya ang unang sumalang gamit ang kanyang mahika ng Aquarius para lumikha ng isang higanteng atake ng kamay ni Poseidon. Nahuli nito ang 5 lophorn ng sabay-sabay sa isang malawak na lugar. Pinapanood ni Claude at sinasabi na ang mahika niya ay kasing kahanga-hanga gaya ng dati. Ngumisi si Arya at sinabing halos panalo na siya. Sumunod si Pika at gumawa siya ng isang bagay na ganap na nakapagpatuliro sa lahat. Gumamit siya ng isang teknik ng anima na imbento niya mismo na tinatawag na human catapult. Sinasabi niya na sa ganitong paraan hindi may detect ng lophorn ang kanyang mahika. Inilunsad niya ang kanyang sariling katawan tulad ng isang proyektil diretsyong sa lophorn bago pa man ito makapag. Matagpuan siya. Sumigaw si Arya sa takot at nagulantang si Claude at nagtanong kung ayos lang ba siya. Lumapag si Pika sa gitna ng alikabok ngunit may hawak siyang isang sungay na putol at sinabi niyang nakakuha siya. Sinabi ni Arya sa kanya na hindi niya kailangang isugal ang sarili ng ganito ngunit sinabi ni Pika na kailangan niya. Ayaw niyang matalo at idineklara niyang magkatunggali sila.
Nagulat si Arya nang marinig ito sa simula ngunit pagkatapos ay tumawa ng malakas. Nang matapos ang kompetisyon, ang pinal na score ay 10 para kay Pika at 20 para kay Arya. Labis na nadismaya si Pika dahil kailangan niyang aminin na natalo siya. Sabi ni Claude ayos lang, ngunit nagulat si Pika kay Arya sa sumunod nitong sinabi. Sinabi niya kay Pika na nababagot siya kamakailan dahil hindi sila nagkakasama. Kaya naman inaabangan niya ang araw na ito. Sabi niya na hindi siya nagsasawa sa panunood kay Pika at nagmungkahi na maglaro ulit sila minsan. Si Pika ngayon ay kailangang maglingkod bilang katulong ni Arya sa buong araw bilang parusa at lubos itong sinamantala ni Arya sa pamamagitan ng pagpapapakain ni Pika sa kanya. Isang mabilis na eksena ang nagpakita kay Claude na tumatakbo ng buong bilis upang makaligtas. Tinatawag siya ng ilang tao na isang mahalagang kuting at hinahabol nila siya. Isang araw bago nito, sinabi ni Claude kay Pika na kailangan nilang pumili ng pinuno para sa coven. Ang pinuno ang responsable sa pag-uugnay ng mga miyembro at paghawak sa mga gawain at kaganapan sa paaralan kapag wala ang guro. Tinanong niya kung mayroon siyang nominado at agad na nagboluntaryo si Pika. Sa kasamaang palad, tumanggi si Claude bago pa man niya matapos ang pangungusap. Gustong-gustong malaman ni Pika kung bakit at ipinaliwanag ni Claude na ang pinuno ay dapat maging matanda at responsable. Nagkwento siya ng babala tungkol sa isang guro na minsan ay pumili ng pinuno nang hindi pinag-iisipan ng mabuti. Nagkagulo ang samahan, nagkasiraan ang mga estudyante, at hindi na nakabangon ang klase. Pagpili ng pinuno ay napakahalaga kaya hindi sila pwedeng magpabeya. Nagtataka si Pika kung ang ibig niyang sabihin ay magdudulot siya ng kaguluhan sa coven. Pagkatapos, inamin niya na hindi niya gaanong kilala ang iba para magmungkahi ng isang tao. Tinulong niya na tila wala ring ideya si Claude at iminungkahi niyang obserbahan nito ang mga estudyante sa kanilang araw ng pahinga bukas dahil lahat sila ay nasa dorms. Agad na tumanggi si Claude dahil gusto nilang gugulin ng linggo sa pagiging tamad sa kanyang kwarto. Tinawag siyang walang kwentang matanda ni Pika ngunit kalaunan ay tinanggap niya ang alok nitong tulungan siya. Kumilos siya na parang siya ang humihingi ng pabor sa kanya at labis itong ikinagalit niya. Sinabihan niya ito na makipagkita sa kanya sa bahay niya kinabukasan ng 10:00 ng umaga at huwag magpatanghali sa gising. Kinabukasan, naghihintay si Claude sa kanyang silid at 11:00 na ng umaga. Dahil hindi siya maaaring maging tao kung wala siya, wala siyang pagpipilian kundi hanapin siya mismo bilang isang pusa. Ipinaliwanag niya na lagi siyang naiipit sa kanyang silid kapag pusa siya kaya kakaiba ang pakiramdam nito. Lumabas siya sa pasilyo at agad siyang binuhat ng isang babae. Ang pangalan niya ay Marrow at sa tingin niya, siya ang pinakamakaibig-ibig na pusa na nakita niya. Naisip niya kung ano ang pangalan nito at sinubukan ni Claude na kumawala. Nagpasya siyang Elizabeth ang iPangolin dito at dinala niya ito sa kanyang silid. Binibihisan niya ito ng mga damit na may ruffles at binibigyan ng maraming regalo. Napahiya si Claude at napagpasyahan niyang ang isang taong ganito kidelusyon ay hindi maaaring maging pinuno. Gayunpaman, napagtanto niya na ang pagiging nasa anyong pusa ay maaaring magbigay sa kanya ng kalamangan. Magbibigay ito sa kanya ng mas magandang pagkakataon upang obserbahan ang kanyang mga estudyante na kumikilos ng natural kaya nagpasya siyang sulitin ang sitwasyong ito. Pagkatapos ay gumala si Claude sa isang silid kung saan kumakain ng tanghalian ang isang batang nagngangalang Kyron. Nagtataka si Kyron kung saan nanggaling ang pangit na pusa at handa si Claude na makipag-away sa batang ito. Inawat ng lalaking nagngangalang Tarf ang away at humingi siya ng paumanhin para sa kabastusan ni Kyron. Pagkatapos ay buong pusong inalok ni Kyron ang pusa ng ilan sa kanyang pagkain at sinabing ang pagpapakain sa nangangailangan ay isang maharlikang tungkulin. Habang kinakain ni Claude ang pagkain, sinabi ni Tarf na sa pinanggalingan niya, ang mga pusa ay itinuturing na mga sugo ng mga Diyos. Sinabi ni Kyron na dapat nilang pangalanan ito at pinangalanan niya itong Scrody. Nainis si Claude kaya sinaktan niya ito sa mukha at tumakbo palayo. Napagpasyahan ni Claude na masyadong bastos si Kyron at hindi rin angkop para sa papel ng pinuno. Nagbalik si Claude patungo sa silid ni Pika ngunit napunta sa maling silid. Nakita niya ang sarili sa harap ni Hana at siya ay talagang nakakatakot. Pinapasok siya ni Hana sa kanyang silid at lalo lang lumala ang sitwasyon. Ang silid ay puno ng kakaibang eksperimento at madidilim na potion. Sobrang takot na si Claude ngayon at iniisip niya kung ano ang nasa isip nito.
Sabi ni Hana ay gumagawa siya ng mga potion para sa kanyang pananaliksik sa mahika ng lason at kailangan niya ng kuko ng pusa bilang sangkap. Inabot niya upang putulan ang mga kuko nito ngunit nagawa ni Claude na makatakas. Sa kasamaang palad, nabalutan siya ng isang potion at mas malala ito kaysa sa iniisip niya. Ipinaliwanag ni Hana na ang potion na yun ay nagpapalakas ng pheromones at magiging dahilan nito upang makaakit si Claude ng ibang nilalang. Nagtataka lang si Claude kung bakit niya pagagawin ang ganoong bagay at ginagamit niya ang kanyang mahika. Upang makatakas, napagpasyahan niya na hindi niya hahayaan na maging pinuno ito habang gumagamit ito ng delikadong mahika. Agad na nagkabisa ang potion habang ang mga estudyante mula sa iba't ibang bahagi ng dorm ay nagsisimulang umasta ng kakaiba sa paligid niya. Hinahabol siya ng mga estudyante sa mga pasilyo at si Claude ay desperadong sinusubukang manatiling nauuna sa kanila. Nakita niya ang isang babaeng nagngangalang Capella at natatakot siya na nahuhulog din ito sa bisa ng potion. Napakagulat na siya ay sumingit at sinabihan ang lahat na lumayo dahil tinatakot nila ang pusa. Napansin niya ang isang matamis na amoy na nagmumula kay Claude at naramdaman niyang kumikiliti ang kanyang katawan. Siya ay sapat na matalino upang agad na matuklasan na ito ay isang uri ng mahika na nagpapagulo sa isip ng lahat. Hindi tulad ng iba. Tumatanggi siyang hayaan itong kumontrol sa kanya at idineklara na hindi niya hahayaang makapanaig ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa pusa na kakanin niya ang mahika at gagamitin ang kanyang mahika ng Capricorn upang sipsipin at gawing walang bisa ang gay umang pang-pheromone mula mismo rito. Ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na kumonsumo ng ibang mahika at ito ay gumagana ng perpekto. Sa kabutihang palad, agad na nawala ang spell sa lahat. Sinabi ni Capella na maaaring laging lumapit sa kanya ang pusa para humingi ng tulong at natukoy ni Claude na natagpuan na niya ito. Idineklara niya na si Capella ang pinakaangkop para maging pinuno. Kinabukasan, formal na tinanong ni Claude si Capella kung handa ba siyang maging pinuno ng Coven. Sinabi niya na sa tingin niya ay bagay ito sa kanya dahil siya ay isang mature at responsableng tao. Sa sandaling bigkasan niya ang salitang responsable, nagsimulang manginig si Capella. Tahimik na binalaan ng babaeng nagngangalang Eve si Claude na bawal itong pag-usapan sa kanya. Lubos na nagalit si Capella at idineklara na siya ay suwail at masama. Lubos niyang kinasusuklaman ang tawaging responsable kaya sinimulan niyang basagin ang lahat ng bintana. Subalit likas sa kanya ang pagiging responsable kaya tinanggap pa rin niya ang trabaho. Sa susunod na klase, inanunsyo ni Claude na mag-eeksperimento sila sa iba't ibang kombinasyon ng mahika upang makita kung ano ang mangyayari. Ginagamit niya sina Arya at ang masayahing babaeng si Mero bilang halimbawa. Ginagamit ni Mero ang mahika niyang Pisces at ginagamit naman ni Arya ang mahika niyang Aquarius. Sama-sama silang lumikha ng isang bagay na tinatawag na Aquarium Sphere at ang resulta ay isang nakamamanghang lumulutang na aquarium sa ere. Iniisip ni Pika na kahanga-hanga ito at sinasabi ni Leo na pinapagnanasa siya nitong magkaroon ng isda. Sinasabi ni Claude na ginamit ni Arya ang kanyang Aquarius Magic upang mangalap ng tubig mula sa hangin habang ginamit naman ni Mero ang kanyang Pisces Magic upang ipatawag ang mga hayop sa tubig. Tuwang-tuwa si Mero dahil ibig sabihin nito, hindi niya kailangang malapit sa tubig para makapagpatawag. Ang munti niyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Claude kung paano nagtutulungan ang dalawang salamangka at sinabi niya sa lahat na bumuo ng mga pares at subukan ito mismo. Nagpasya si Pika na lapitan si Hana at hilingin sa kanya na magsanib puwersa. Kinwestiyon ni Hana kung bakit siya ang hihinga nito at nagtataka siya kung alam ba ni Pika kung ano ang ginagawa ng kanyang salamangka. Alam ni Pika ang lahat tungkol dito dahil nakita niya si Hana na pinananatiling walang kibo ang lahat ng Loporns. Sinabi ni Pika na parang masaya ang salamangka ng lason ngunit nababagabag si Hana dito. Tumanggi si Hana na sumama sa kanya. Sinabing aalis siya ng maaga sa klase at sinabi kay Pika na iba na lang ang tanungin. Natatakot si Pika na baka may nasabi siyang mali at nagtataka siya kung galit sa kanya si Hana. Inanunsyo ni Claude sa klase na ang midterm ay bukas. Para sa pagsusulit, kailangan nilang malagpasan ng isang espesyal na piitan gamit ang kanilang mahika. May mga totoong panganib na kasama at kung hindi sila makapasa, maaaring hindi sila makarating sa susunod na taon. Sinabi niya sa kanila na gamitin ang lahat ng kanilang natutunan sa nakalipas na 3 buwan at maghangad na maging mga nangungunang estudyante ng taon.
Si Pika ay ganado dahil ito ang kanyang unang pagsusulit sa Diana. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Claude kay Pika na walang pagsasanay ngayon at dapat siyang magpahinga bago ang pagsusulit. Pagkatapos ay may idinagdag siyang huling bagay at sinabihan siya na galingan niya. Nakaantig si Pika at iniisip niya na gusto niyang patunayan sa kanya na hindi sayang ang lahat ng mga pagkakataon na nag-ensayo sila. Sinabi niya na maaari siyang hindi umabot sa tuktok ng kanyang taon sa ngayon pero makakaabot siya sa tuktok ng kanilang coven. Hindi masyadong naniwala si Claude kaya nagtataka siya kung bakit siya ganon. Itinuro niya na sinabi niyang hindi siya matutulog ng mahaba at pagkatapos ay agad siyang natulog ng mahaba. Napagtanto niya na ang mga sinasabi ni Pika ay hindi talaga nangyayari. Ipinaliwanag niya na ang araw na yon ay tunay na bangungot para sa kanya dahil pinasuot siya ni Marl ng mga puffy na damit at halos siya'y hinalikan ni Hana. Siya ay nagsabi kay Pika na gawin na lang ang nakasanayan niya dahil iyon ang pinakamainam para sa kanya. Samantala, tuluyang natigilan si Pika matapos marinig na muntik ng halikan ni Hana si Claude. Hindi niya maintindihan kung bakit labis siyang nababagabag sa ideya na hahalikan ni Hana si Claude, ngunit halos hindi na siya makapagtuon sa iba pa. Sa ibang lugar, makikita nating nakikipag-usap si Hana sa telepono. Sinabi niya sa kausap niya na magsisimula na ang kanilang midterms bukas. Hinihiling niya sa kausap na ipaalam sa kanyang ina na gagamitin niya ang kanyang salamangka ng alakdan para makarating sa pinakamataas na pwesto sa kanyang grado. Binati siya ng babae ng tagumpay at tahimik na sinabi ni Hana na kailangan niyang gawin ito. Sa araw ng pagsusulit, nakita natin na ang mga estudyante ay nakasakay sa isang airship na papunta sa dungeon. Lahat ay labis na nasa sabik at sinabi ni Leo na handa na siyang mag-explore. Itinuro ni Arya na ang pagsusulit ay sa isang dungeon at naiisip niya kung ano ang mangyayari kung maliga si Pika at hindi na makalabas ng habang buhay. Mukhang sobrang pagod si Pika at nagulat si Arya sa itsura ng mukha nito. Naalala ni Claude na sinabihan niya itong magpahinga ng maayos at nagtataka siya kung bakit mukha itong lubhang pagod. Maya-maya, biglang dumilim ng husto at nakita ng mga estudyante na may isang dambuhalang halimaw sa labas. Salamat sa panunood ng aking recap.